KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 1091 hanggang 1100. Ika-110 na episode ng Hindi Magagapi. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe Kwentong Nobela Kabanata 1091. Ang tribo ng Diablo na malasakit. Tanghong, nagulat ka ba na makita ako? Ang sulok ng mga labi ni Sun Jincheng ay tumaas sa isang mapang asar na pagngisi. Well, mayroon ka bang sasabihin? Bibigyan kita ng sapat na oras. Paano kung lumuhad at magmakaawa? O tawagin mo akong lolo? Ang mga kasama ni Sun Jincheng ay ngumisi, nakatingin kay Huang Xiaolong na katulad ng mga mangangaso na tumitingin sa biktima. Punk, baka may chance ka pa kung lumuhad ka ngayon, kung hindi, huli na ang lahat kahit gusto mong lumuhad at magmakaawa mamaya. Ang isa sa kanila ay pinayuhan. Si Huang Xiaolong ay hindi nababagabag na nakatingin sa grupo ni Sun Jincheng. Kung tapat siya, medyo nadismaya siya na hindi dumating si Liu Qingyang. Nasa harap niya ang ilang maliliit na hipon sa maaga at kalagitnaan ng ikapitong order Heavenly God Realm. Hindi dumating si Liu Qingyang. Tanong ni Huang Xiaolong, medyo umaasa. Nagulat si Sun Jincheng. Ikaw B***** starred, gusto mo na bang mamatay ng ganun kalala? Ang lakas ng loob mong tawagin si Grand Elder Liu sa buong pangalan niya. Sumigaw ang isang pangunahing disipulo. Ang mga pangunahing disipulong ito na kasama ni Sun Jincheng ay bahagi ng isang grupo na nakipag-alyansa kay Liu Qiuyang. Bilang isa sa mas prestihiyosong Grand Elder ng Golden Dragon Gate, ang kanyang puwersa ay medyo malawak. Dahil sa kamakailang mga kaganapan, hindi maginhawa para kay Liu Qingyang na umalis sa Golden Dragon Gate, kaya nagpadala siya ng ilang subordinate na disipulo ng 7th Order Heavenly God Realm upang samahan si Sun Jincheng at harapin si Tang Hong. Sa opinyon ni Liu Qingyang, ang ilang 7th Order Heavenly God Realm disciples ay higit pa sa sapat upang harapin ang isang 5th Order Tang Hong. Ang mga subordinate na disipulong iyon ay malapit nang gumawa ng mabilis na gawain ng Tang Hong, ngunit pinigilan ni Sun Jincheng. Ang pagpatay sa iyo ay hindi nangangailangan ng aking lolo na gumalaw kahit isang daliri. Ikinulong ni Sun Jincheng ang kanyang mga kamay sa kanyang likod na may pag-aalipusta sa kanyang mga mata. Tang Hong, masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Sa restaurant ng Golden Dragon City, sinabi ko na sisirain ko ang iyong D***6 sa alikabok. Handa ka na ba? Nagyelo ang tingin ni Huang Xiaolong, bahagyang tinapik ng palad ang ulo ng maliit na baka. Tumugon si Xiao Niu sa pamamagitan ng paglapit kay Sun Jincheng ng tamad. Pinagmamasdan si Huang Xiaolong na papalapit sa kanya sakay sa maliit na baka. Si Sun Jincheng ay nalilito sa loob, ang kanyang mga kilay ay hindi namamalayan na kumunot. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkabalisa ay biglang bumangon sa kanyang puso, mabilis na lumakas. Ito. Kayong lahat, dali-dali ninyong patayin ang batang iyan. Tigaw ni Sun Jincheng sa gulat sa mga disipulo sa likod niya. Napatulala ang grupo ng mga alagad, pumatay. Kanina, habang papunta rito, paulit-ulit na sinabi sa kanila ni Sun Jincheng na hulihin muna itong Tang Hong. Kahit na sila ay nagdududa, hindi nila ito masyadong inisip at sumugod. Sa pagharap sa grupo ng mga disipulong sumusugod sa kanila, ang maliit na baka ay hindi man lang nagtaas ng talukap, diretso itong nagtaas ng paa sa harapan at naginat ng ilang beses. Sa tuwing umuusbong ang kuko nito sa harap, isang figure ang ipapadala sa paglipad. Sa isang kisap mata, maliban kay Sun Jincheng, ang iba ay bumagsak sa dagat sa ibaba. Nawala ng kulay ang mukha ni Sun Jincheng habang pinagmamasdan ang mga disipulong ipinadala sa kanya ng kanyang lolo na bumagsak sa dagat, na puno ng hindi paniniwala. Sa maikling sandaling ito, si Huang Xiaolong, na nakasakay sa maliit na baka ay nakatayo na sa harap ni Sun Jincheng. Tang Hong. Nahihirapang nagsalita si Sun Jincheng. Ang Tang Hong na ito ay talagang nakakuha ng napakalakas na bundok. Hindi katakataka na siya ay walang takot kahit na nakita sila. Sa sandaling ito, nagsisi si Sun Jincheng.
Ikinalulungkot niya ang pagkawala ng kanyang lolo, kung hindi, sa pamamagitan ng 10th Order Heavenly God Realm ng kanyang lolo, kasing lakas ng bundok ni Tang Hong, wala siyang dapat ikatakot. Hindi, huwag mo akong patayin. Umirap si Sun Jincheng, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Gusto pang magsalita ni Sun Jincheng, ngunit walang awa siyang sinipa ng kuko sa harap ng maliit na baka, na pinaponte siya sa dagat sa ibaba tulad ng iba. Nakaramdam si Sun Jincheng ng matinding kirot sa kanyang dibdib na unti-unting naging pamamanhid kung saan dumaong ang kuko ng maliit na baka. Naririnig niya ang tunog ng pagkabali ng kanyang tadyang na umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Gayunpaman, ito ay simula lamang. Napabuga ng hangin si Sun Jincheng sa kanya nang tumama ang likod niya sa tubig. Dahil sa kanyang posisyon, nakita niya ang maliit na baka na bumababa sa kanya, na may matibay na binti ng baka na nakatapak sa kanyang dibdib. Napasigaw si Sun Jincheng sa matinding sakit. Ang pangalawang sipa ng maliit na baka ay tumago sa isang buta sa kanyang dibdib, na nabasag ang kanyang mga laman loob. Pakiramdam ni Sun Jincheng ay parang sisubog ang kanyang mga eyeball sa matinding sakit. Tang Hong, huwag kang mangarap na makabalik sa Golden Dragon Gate kung papatayin mo ako. Pahihirapan ka ng lolo ko para mailabas ang galit niya kapag namatay ako. Tinubukan ni Sun Jianqiang ang kanyang makakaya upang pigilan si Huang Xiaolong. Dapat kang matuwa na wala ang iyong lolo ngayon. Kawakas ay nagsalita si Huang Xiaolong. Masaya. Si Sun Jincheng ay nalilito. Bago niya naintindihan ang ibig sabihin ni Huang Xiaolong, itinaas ng maliit na baka ang paa nito sa harapan at tinapakan ng husto ang ibabang bahagi ng katawan nito. Sa pagkakataong ito, ang buong katawan ni Sun Jincheng ay sumisigaw sa katahimikan. Naging purple ang kanyang kutis at nakabuka ang kanyang bibig. Dapat na nating tapusin ito. Sabi ni Huang Xiaolong sa maliit na baka. Nang marinig ang mga salita ni Huang Xiaolong, itinaas ng maliit na baka ang nakataas na paa nito ng ilang sentimetro pataas at sa halip ay tinapakan ang ulo ni Sun Jincheng, agad siyang pinatay. Ang maliit na baka pagkatapos ay pumunta upang patayin ang natitirang bahagi ng grupo. Kinolekta ni Huang Xiaolong ang lahat ng special na singsing at mabilis na umalis kasama ang maliit na baka. Makalipas ang halos isang oras, natagpuan ng mga disipulo ng Golden Dragon Gate mula sa Big Cloudy Island ang kalahating putol na bangkay ni Sun Jincheng. Napakalupit mo, mag-ingat ka baka walang gustong pakasalan ka sa hinaharap. Sa itaas ng walang katapusang dagat, biglang binigkas ni Huang Xiaolong ang gayong pangungusap sa maliit na baka. Ikaw ang nagsabi sa akin na paluwagin ang aking mga kalamnan. Ang maliit na baka ay gumanti, pinaikot ang kanyang mga mata ng baka. Si Huang Xiaolong ay hindi nakaimik, sa loob-loob niyang iniisip sinabi ko sa iyo na paluwagin ang iyong mga kalamnan ngunit hindi ko sinabi na dapat kang maging ganid. Damaloy ang oras habang naglalakbay ang dalawa. Dumating at lumipas ang 9 na araw. Nasa unahan ng Nefarious Devil Island. Inilipat ni Huang Xiaolong ang kanyang tingin mula sa mapa sa kanyang mga kamay patungo sa malaking isla na lumulutang sa ibabaw ng dagat sa di kalayuan. Sa katunayan, may ilang malalaki at maliliit na bundok na umaaligid sa Nefarious Devil Island. Ang mga kakaiba, halos nakakagulat na hitsura ng mga bundok, at ang malaking ulap ng itim na yinchi na natipon sa itaas nito ay nagbigay sa Nefarious Devil Island ng isang nakakatakot na imahe. Pinaalalahanan ni Huang Xiaolong ang maliit na baka na itago ang aura nito habang maingat na lumapit ang dalawa sa kanila. Kasabay nito, binuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang Eye of Hell at inilatag ang kanyang Divine Sense, palaging sinusuri ang kanyang paligid. Kahit na mayroon siyang proteksyon ni Bing Jiwi, ayon sa impormasyong nakalap niya dati, ang Nefarious Devil Tribe ay mas malakas kaysa sa Golden Dragon Gate. Hindi pinapansin ng lahat, ang Nefarious Devil Tribe na mayroong 4 na Ancient God Realm Masters ay higit pa sa sapat upang mapanatili si Huang Xiaolong sa kanyang mga daliri habang papalapit siya sa isla. Malaking ginhawa sa kanya nang dumaan siya sa ilang taluktok ng bundok at ligtas na nakatuntong sa isla nang hindi inaatake ng mga taga-ron. Si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay lalong nagtagpo sa kanilang presensya, na nagpalalim ng palalim habang si Huang Xiaolong ay nanatiling nakabantay sa kanyang paligid.
malamang na nasa gilid sila ng hilagang bahagi na isang ilang. Karamihan sa populasyon ng Nefarious Devil Tribe ay nagtipon sa gitna at sa timog na bahagi ng isla. Ang Nefarious Devil Island na ito ay mas malaki kaysa sa Dralian Island. Pagkatapos pag-isipan ang kanyang mga plano mula rito, nagpasya si Huang Xiaolong na si Bing Jiuyi na ang bahala sa paglipad. Kung hindi, sa bilis niya at ng maliit na baka, aabutin sila ng 2 hanggang 3 buwan bago makakita ng isang mahusay na Diablo na tribo. Umaasa sa bilis ng teleportasyon ni Bing Jiuyi, makalipas ang 8 araw, sa wakas ay nakarating sila sa isang Nefarious Devil Tribe. Ang Nefarious Devil Tribe ay mayroong 4 hanggang 500 malalaki at maliliit na pamayanan tulad nito na may 4 na malalaking pamayanan sa gitna nila. Ang pinuno ng 4 na dakilang pamayanan na ito ay pawang mga master ng sinaunang Diyos Realm. Matapos makalapit sa pamayanan na ito, ipinadala ni Huang Xiaolong ang maliit na baka sa Sumi Temple para sa kaligtasan, habang siya mismo ay binago ang kanyang pisikal na anyo sa hitsura ng isang magarbong Devil Tribesman bago pumasok sa bayan. Sa hitsura, ang Nefarious Devil Tribe ay bahagyang kahawig ng isang unggoy na may taas na hindi bababa sa 10 metro. Sila ay likas na masasama, kaya lahat ng mga tribo ay naglabas ng nakakatakot na aura mula ulo hanggang paa, lalo na ang kanilang mga mata na kumikinang na parang dugong apoy. Dahil ang Nefarious Devil Gold Core ay matatagpuan lamang sa kanilang ancestral burial ground, si Huang Xiaolong ay palihim na nagtanong para sa kaugnay na impormasyon. Pagkatapos ng ilang araw ng pangangalap ng impormasyon, sa wakas ay natukoy ni Huang Xiaolong ang eksaktong lokasyon ng libingan ng ninuno ng Nefarious Devil Tribe. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1092. Dumula sa libingan ng ninuno. Ang libingan ng ninuno ng Nefarious Devil Tribe ay hindi masyadong malayo sa kasalukuyang lungsod na kinaroroonan niya. Ito ay nasa timog silangan na direksyon, sa isang kapatagan na pinangalan ng Yama Plains. Tinatansya ni Huang Xiaolong na maaabot niya ito pagkatapos ng 3 araw na paglalakbay. Ang isa pang nakakabagabag na punto ay ang libingan ay binantayan ng 12 tagapag-alaga, at ang bawat isa sa kanila ay ang pinakamataas na nasa huling bahagi ng ika-10 utos ng Heavenly God Realm. Ito ay nagpapalubhan ng mga bagay. Kahit na kayang harapin ni Bing Jiuyi ang 12 tagapag-alaga, ang pagbabago-bago ng enerhiya na dulot ng kanilang labanan ay tiyak na magiging alerto sa mga master ng Ancient God Realm ng Nefarious Devil Tribe. Kahit gaano kalakas si Bing Jiuyi, nakakatuwang isipin na kaya niyang lumaban ng mag-isa laban sa 4 na master ng Ancient God Realm. Kumikislap ang mga mata ni Huang Xiaolong habang tumatakbo siya sa iba't ibang paraan ng paglusot sa libingan ng mga ninuno at sa huli ay nagpas siyang magtago sa loob ng isang space pocket gamit ang kanyang space concealment martial ability. Natural na mabuti kung maiiwasan niya ang pag-alerto sa 12 tagapag-alaga habang ginagawa ito. Kaya naman, maaga sa susunod na araw, umalis si Huang Xiaolong sa lungsod, lumipad patungo sa libingan ng mga ninuno ng Nefarious Devil Tribe. Sa pagtapak sa Yama Plains kung saan matatagpuan ang libingan ng mga ninuno, pinagsama-sama ni Huang Xiaolong ang lahat ng bakas ng kanyang sarili bago nagtago ng malalim sa kawalan gamit ang space concealment, maingat na humakbang palapit sa libingan. Mataas sa hangin sa itaas ng Yama Plains, isang uri ng Death Chi ang lumulutang sa paligid, kasuklam-suklam at makasalanan. Kasabay nito, nagkaroon din ng kulay abong miasma. Mapurol, mapanglo, at baog. Ito ang mga damdaming dulot ng Yama Plains sa unang tingin. Walang anumang bakas ng buhay sa kapatagan, ni ang mahinang pagbabago-bago ng sigla na parang ang buong Yama Plains ay naputol mula sa ibang bahagi ng mundo. Habang papalapit si Huang Xiaolong sa entranceway ng libingan, ang Death Chi at ang masamang aura ay naging mas mabigat at lumakas, na dumidiin sa kanya. Mabilis niyang pinaikot ang kanyang God Force nang maramdamang pawisan ang kanyang mga palad mula sa mapang ipong puwersa. Pinalot ng gininto ang liwanag mula sa kanyang innumerable Buddha Supreme Godhead si Huang Xiaolong sa isang kokon, na naging sanhi ng gininto ang liwanag na lumawak palabas at nagkalat ang Death Chi at masamang enerhiya.
Ilang libong libago ang pasukan ng libingan, ang Death Chi at ang masamang enerhiya ay napakasiksik na umiral sila sa anyo ng likido na may halong kulay abong miasma sa hangin. Hindi makita ni Huang Xiaolong ang sarili niyang limang daliri sa harapan niya. Ang saklaw ng kanyang banal na kahulugan ay makabuluhang nabawasan sa paglipas ng panahon, halos hindi sumasakop sa 100 li sa paligid niya. Ginawa pa ni Huang Xiaolong na buksan ang kanyang Eye of Hell. Nang gawin niya ito, nagulat siya nang matuklasan na ang kanyang Eye of Hell ay madaling makakita sa siksik na Death Chi at masamang aura hanggang 1,000 li ang layo, kasing linaw ng araw. Kasabay nito, binilang niya ang 12 malabong anino na nakakalat sa paligid ng pasukan. Walang alinlangan, ang 12 figurang ito ang mga tagapag-alaga ng libingan ng mga ninuno. Isang pagsimangot ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Huang Xiaolong, ang 12 tagapag-alaga na ito ay nagtatago sa malapit sa pasukan, kung siya ay gumawa ng kaunting ingay kapag lumilipad sa kanila, siya ay tiyak na lahat ng 12 tagapag-alaga ay uupo sa kanya. Ano ang gagawin? Tinakbo ni Huang Xiaolong ang mga posibilidad sa kanyang ulo, pagkatapos ay minanipyela niya ang puwersa ng kadiliman mula sa kanyang Archdevil Supreme Godhead upang balutin ang kanyang sarili na parang pangalawang balat. Ang puwersa ng kadiliman ng kanyang Archdevil Supreme Godhead ay naramdaman na katulad ng Death Chi at kasuklam-suklam na aura ng paligid. Sa ganitong paraan, ang pagkakataon ng 12 tagapag-alaga na makadama ng isang bagay ay lubhang nabawasan. Gayunpaman, para sa kapakanan ng kaligtasan, inutusan ni Huang Xiaolong si Bing Jiuyi na magsagawa ng short-distance teleportation habang dinadala siya roon, na lubos na nababawasan ang mga ripple sa paligid na enerhiya. Makalipas ang kalahating oras, kahit papaano ay nalampasan ni Huang Xiaolong ang 12 tagapag-alaga ng ligtas at pumasok sa libingan. Ang 12 tagapag-alaga ay nanatili sa kanilang mga posisyon, halos hindi makakita ng anumang abnormal. Ngunit ang mga problema ni Huang Xiaolong ay hindi tumigil dito. Ang isa pang nakasimangot ay kumunat ang kanyang makinis na noo na nakatingin sa dulo ng pasukan. Ang isang mahigpit na porma sayon ay humahadlang sa kanyang landas. Kung siya ay maglakas loob na sumugod sa pasukan, siya ang magti-trigger ng formation na ito. Naiinis talaga siya. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng paghanga kay Hudan. Paano niya nalampasan ang 12 tagapag-alaga, matagumpay na nakapasok sa libingan, at nakakuha ng isang nefarious Devil Gold Core? Higit sa lahat, paano nakapasok si Hudan sa libingan nang hindi nag-trigger ng mahigpit na pagbuo? Ito ang Imperial Great Killing Formation. Narinig ni Huang Xiaolong ang boses ng maliit na baka sa kanyang isipan. Imperial Great Killing Formation. Natulala si Huang Xiaolong saglit bago bumangon ng tuwa sa kanyang mukha. Xiao Niyo, kilala mo ba ang porma sayon na ito? Nakaalam mo ba kung paano dumaan dito? Ang gininto ang sungay na munting baka ay bumubukol ng may pagmamalaki, kailangan ko bang baybayin ito? Kahit na ito ay isang masamang lumang banal na porma sayon, hindi pa rin ako mapipigilan nito. Pagkatapos ay mabilis na sabihin sa akin kung paano masira ito. Hinimok ni Huang Xiaolong. Walang silbi ang pagmamadali, dagdag ng maliit na baka, marami pa akong hindi kumpletong alaala, hayaan mo akong mag-isip pa. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong na imulat ang kanyang mga mata, ngunit mataktika siyang tumahimik. Pagkaraan ng ilang oras, ibinuka ng maliit na baka ang bibig nito, dumura ng maliit na lilang liwanag na naglalaman ng paraan ng pagdaan sa porma sayon, ipinadala ito sa isip ni Huang Xiaolong. Binigyang pansin ni Huang Xiaolong ang bawat detalye habang pinag-aaralan niya ang impormasyon. Matapos matukoy na naunawaan niya ang lahat, sinusunod ang pamamaraan na ibinigay ng maliit na baka, lumipad siya sa Imperial Great Killing Formation. Ang katawan ni Huang Xiaolong ay pumihit at paikot-ikot, minsan sa kanan, minsan sa kaliwa, kahit minsan ay nakayuko sa lupa. Ang bawat galaw at bawat hakbang ay ginawa ng 2 beses ang pag-iingat. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay nalampasan niya ang masasamang porma sayon ng pagpatay, na pumasok sa libingan ng ninuno ng Nefarious Devil Tribe. Pagkatapos ng isang hakbang patungo sa libingan, nilamon ng mga higanting alon ng Death Chi at masamang enerhiya si Huang Xiaolong, isang mas malakas kaysa sa huli.
Sa isang iglap na overwhelm si Huang Xiaolong, binilisan ni Huang Xiaolong na iikot ang kanyang God Force hanggang sa limitasyon habang binalot ng kanyang Supreme Buddhism God Force ang kanyang buong katawan sa isang protective cocoon habang gumagawa ng layer ng Vajra barrier sa pinakalabas na layer. Noon lamang niya nagawang pigilan ang Death Chi at kasuklam-suklam na enerhiya. Ang Imperial Great Killing Formation sa pasukan ng libingan ay naghiwalay sa loob at labas ng formation. Ngayong nakapasok na si Huang Xiaolong sa libingan, hindi na-detect ng mga nasa labas ang pagbabago-bago ng enerhiya sa loob na nagpapahintulot kay Huang Xiaolong na bahagyang kumalas ang kanyang tensyon. Kasunod nito, pinagmasdan niya ang kanyang paligid. Parehong ang Death Chi at kasuklam-suklam na enerhiya ay bumuo ng isang dagat ng umuugong mga ulap na katulad ng mga alon. Sa pakikinig ng mabuti, maririnig ng isa ang mga ingay mula sa kailaliman na nagpapadala ng mga goosebumps sa kanilang likod. Ang antas ng Death Chi at kasuklam-suklam na enerhiya na ito ay lumampas sa naisip ni Huang Xiaolong, ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas masahol kaysa sa labas. Higit pa rito, tila kay Huang Xiaolong na, dahil ang Death Chi at kasuklam-suklam na enerhiya na ito ay narito ng napakatagal, sila ay nagsilang ng isang uri ng kamalayan. Gayunpaman, kasama si Bing Jiuyi dito, hindi masyadong nag-alala si Huang Xiaolong habang lumilipad siya. Hindi na kailangang sabihin, ang libingan ay malaki, marahil ay mas malaki pa kaysa sa punong tanggapan ng Golden Dragon Gate at Barbarian God Sect. Lumipas ang 10 minuto at nakita ang mga unang linya ng matataas at makakapal na lapida na mas mataas sa 100 zang. Mas nagmukha silang malalaking kabaong na tumubo mula sa lupa. Bagamat mahirap sabihin sa isang sulyap kung ilan ang mga lapida, naniniwala si Huang Xiaolong na mayroong kahit 1,000 sa kanila. Ang lahat ng mga tribo ng Nefarious Devil na inilibing dito ay mga master ng Ancient God Realm. Habang lumilipad pasulong si Huang Xiaolong, ang makapal na Death Chi at kasuklam-suklam na enerhiya ay patuloy na umaatake sa kanyang ngunit napigilan ni Bing Jiuyi bago sila makalapit kay Huang Xiaolong. Ang mga bahagi ng itim na umiikot na gas ay nagyelo na ngayon sa mga bukol ng yelo. Huminto si Huang Xiaolong sa harap ng pasukan ng isang partikular na lapida. Hindi pa siya nakapasok, ngunit ang Death Chi at masamang enerhiya na nagmamadaling lumabas mula sa pasukan ay sapat na upang magpadala ng malamig na panginginig sa kanyang likod sa kabila ng makapal na layer ng Supreme Buddhism God Force na nagpoprotekta sa kanya. Tina-freeze niya kay Bing Jiuyi ang Death Chi at ang masamang enerhiyang lumabas mula sa loob ng libingan bago lumipad sa loob sa isang kisap mata. Sa pagpasok sa libingan, nakuha ng malaking kabaong sa loob ang lahat ng atensyon ni Huang Xiaolong. Nang matagpuan niya si Bing Jiuyi, tinatakan siya sa loob ng napakalaking ice coffin, habang ang nasa harap ni Huang Xiaolong ngayon ay isang kabaong na gawa sa kahoy. Gayunpaman, ang ganap na itim na kahoy na kabaong na ito ay talagang naglabas ng isang kahangahangang sigla. Tama, nagkaroon ng life force. Iyon ay Undying Blackwood. Muling tumunog sa isipan ni Huang Xiaolong ang boses ng maliit na baka, bagaman makapangyarihan ang sinaunang God Realm, ang kanilang pisikal na katawan ay mabubulok balang araw. Ang kabaong na ito na gawa sa Undying Blackwood ay maaaring maantala ang pagkabulok ng katawan ng sinaunang Diyos Realm. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1093. Tinaunang Diyos Realm Nefarious Devil Puppet. Tumango si Huang Xiaolong matapos makinig sa paliwanag ng maliit na baka. Tumalon siya sa hangin sa itaas ng Undying Blackwood coffin at inutusan si Bing Jiuyi na itulak ang takip. Sa sandaling nawala ang takip ng kabaong, ang Death Chi at ang masamang enerhiya ay lumabas na parang sinaunang mabangis na hayop. Sa kabutihang palad, nakahanda si Huang Xiaolong. Ang kanyang Buddhism God Force ay idiniin pababa habang ang malamig na chi ni Bing Jiuyi ay nagyelo sa lahat. Sa isang pag-swipe ng kanyang kamay, nahulog sa lupa ang mga basag na tipak ng yelo. Makalipas ang 15 minuto, sa wakas ay hamupa ang Death Chi at kasuklam-suklam na enerhiyang lumalabas mula sa kabaong hanggang sa wala nang natira. Sa sumunod na segundo, napatulala si Huang Xiaolong. Nakahiga sa loob ng kahoy na kabaong ay isang walang ulo na bangkay ng isang Ancient God Realm Nefarious Devil Master.
Isang bangkay na walang ulo. Ito ay isang dagok kay Huang Xiaolong. Maliwanag, ang master ng Nefarious Devil Tribe na Ancient God Realm na ito ay namatay kaagad nang maputol ang kanyang ulo, kahit ang kanyang pagkadyos ay hindi mahanap, lalo na ang gold core sa kanyang katawan. Inilibot ni Huang Xiaolong ang bulwagan na walang laman maliban sa apat na Halijing bato na may mga sinaunang simbolo na nakaukit sa ibabaw nito. Ang kaalaman ni Huang Xiaolong sa mga sinaunang banal na simbolo ay limitado at nawala ng salita habang tinitingnan niya ang mga simbolo na inukit sa isa sa mga Halijing bato. Ang mga simbolo sa Halijing ito ay nagsasabi na ang pangalan ng eksperto sa Nefarious Devil Tribe ay Xi Yuan, ang dating pinuno ng Nefarious Fire Settlement. Ang sabi ng maliit na baka kay Huang Xiaolong, iniiling ang ulo nito pakaliwa pa kanan. Nang marinig ang mga salita ng maliit na baka, hindi mapakali si Huang Xiaolong na mag-aksaya pa ng oras sa silid na ito. Lumipad palabas sa parehong pasukan, pinili ni Huang Xiaolong ang pangalawang libingan. Gamit ang parehong trick, pina-freeze niya si Bing Jiuyi sa Death Chi at masamang enerhiya na dumadaloy palabas sa pasukan, pagkatapos ay lumipad sa pangalawang silid ng libingan. Gayunpaman, muling nadismaya si Huang Xiaolong. Ang bangkay sa loob ng ikalawang puntod ay nawawala ang buong kaliwang bahagi ng katawan nito. Ang isang ito ay pinatay din ng isang tao. Nawawala rin ang gintong ubod ng ikalawang Nefarious Devil na bangkay. Ang ikatlong lapida, ang ikaapat na lapida, ang ikalima. Ang mga bangkay ng Nefarious Devil sa lahat ng limang libingan ay hindi kumpleto sa isang paraan o sa iba pa. Kung hindi ang ulo ang nawawala, ito ay kalahati ng katawan, maging ang ibabang bahagi ng katawan. Na-offend ba ng Nefarious Devil Tribe na ito ang isang malakas na kaaway na pumatay sa lahat ng mga master ng Ancient God Realm ng tribo? Biro ng munting baka. Maaaring gumawa ng walang pusong biro ang maliit na baka, ngunit napakataas ng posibilidad na iyon. Gayunpaman, sino kaya ito? Sino ang maaaring maging napakalakas na pumatay ng napakaraming mga master ng sinaunang Diyos Realm? Gayunpaman, tumanggi si Huang Xiaolong na maniwala na napakasama ng kanyang kapalaran, o ang lahat ng mga bangkay ng Nefarious Devil sa loob ng libingan ay hindi pa kumpleto. Sa pag-iisip na iyon, dumating si Huang Xiaolong sa ika-6 na silid. Gayunpaman, makalipas ang kalahating oras, lumabas siya mula sa ika-6 na silid na may kilabot na ekspresyon. Sa kasunod na 10 libingan o higit pa, lumabas pa rin si Huang Xiaolong na walang dala. Dumating si Huang Xiaolong sa kanyang ika-19 na puntod. Nang buksan ni Bing Jiuyi ang takip ng kabaong, naisip niyang madidismaya siya tulad ng mga naunang panahon, kaya't saglit siyang nataranta nang tumingin siya sa kabaong at nakita niya ang isang kompletong mapang-akit na diablo na bangkay na nakahiga sa kapayapaan at mukhang buhay na buhay, habang kung natutulog lang. Ito. Tumama ang galit sa mga mata ni Huang Xiaolong. Nararamdaman niya ang pagbabago-bago ng enerhiya ng isang gintong core na nagmumula sa kumpletong hindi mahusay na diablo na bangkay. Haha, ang gintong core ng Nefarious Devil na ito ay nasa loob pa rin. Ipinulupot ni Huang Xiaolong ang kanyang mga daliri na parang may hawak, dahan-dahang itinaas ang kanyang palad. Isang kumikinang na gintong core na kasing laki ng kalahating kamao ng tao ang lumipad palabas mula sa bibig ng bangkay. Hinawakan ito ni Huang Xiaolong sa kanyang kamay. Ang mainit at purong enerhiya ay kumalat mula sa gintong core. Pagkaraan ng ilang sandali, pinigilan ni Huang Xiaolong ang kasiyahan sa kanyang puso at inilagay ang gintong core sa kanyang outer ring bago muling ibinalik ang kanyang atensyon sa Nefarious Devil na bangkay. Ang bangkay ng Nefarious Devil na ito ay may mas malaking gamit kay Huang Xiaolong kaysa sa gold core. Sa kanyang kasalukuyang kaalaman at kakayahan sa Grand Mist Puppetry Technique, kumpiyansa siyang magagawang pinuhin ang Nefarious Devil na bangkay na ito sa sarili niyang pupe sa loob ng 5 hanggang 6 na araw. Nagtataka ako kung ano ang cultivation ng maestro ng Nefarious Devil na ito noong nabubuhay pa siya. Nag-aapoy ang liwanag ng pag-asa sa kanyang mga mata. Kahit na siya ay kasalukuyang may Bing Xingying at Bing Jiuyi, dalawang Green Eyes Hail Devil Puppet, si Huang Xiaolong ay sumunod sa konsepto ng more the better sa pagkakaroon ng Ancient God Realm Puppet.
Nang walang pagdadalawang isip pa, sinimulan niyang i-circulate ang Grand Mist Puppetry Technique at sinimulang pinuhin ang Nefarious Devil na bangkay sa loob ng kabaong. Ang puwersa ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ay pumasok sa nasuspine na kamalayan ng bangkay at sinalubong ng matinding pagtutol. Taunang pagtatangka, nagulat si Huang Xiaolong nang makitang ang labi ng bangkay na ito ay mas malakas kaysa kay Bing Jiuyi ng maraming beses. Gamit ang nakaraang karanasan, hindi sumuko si Huang Xiaolong. Paulit-ulit siyang umatake habang tinutulungan siya ni Bing Jiuyi mula sa gilid. Lumipas ang 8 araw sa isang iglap. Kawakas, magwawala ang matigas ang ulo na natitira at ang tatak ng kaluluwa ni Huang Xiaolong ay nakatatak sa Diyos ang Panginoon ng Nefarious Devil na sumanib sa kanyang Godsi. Sa oras na ito, ang mga labi ay magtitipon muli, mahuhulog din sa dagat ng Diyos. Nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong, ngunit ang pagod sa kanyang mukha ay hindi maitago ang saya sa kanyang mga mata. Ang Ancient God Realm Nefarious Devil Master na ito ay sa wakas ay naging puppet, at saka, si Huang Xiaolong ay ngumingiti mula tenga hanggang tenga matapos matuklasan na ito ay talagang isang late Second Order Ancient God Realm Master. Higit pa rito, tulad ng Green Eyes Hail Devils, ang Nefarious Devil Tribe ay isa pang sinaunang lahi. Sa makatuwid, ang isang late Second Order Ancient God Realm Nefarious Devil Master ay nagtataglay ng higit sa 2 beses ng attack power ni Bing Jiuyi. Pinabati ni Exito si Master. Ang late Second Order Ancient God Realm Nefarious Devil Puppet na si Exito ay lumipad palabas mula sa kanyang kabaong, magalang na sumaludo habang siya ay nakatayo sa harap ni Huang Xiaolong. Exito ang pangalan ng puppet na ito noong nabubuhay pa siya. Mula sa mga sirang alaala ni Exito, nalaman ni Huang Xiaolong na siya ang nakababatang kapatid ng Nefarious Heart Settlements Patriarch mula 6 na henerasyon ang nakalipas. Makalipas ang 1 oras, lumabas ang grupo ni Huang Xiaolong mula sa ika-19 na libingan, pumasok sa kanyang ika-20 libingan. Gayunpaman, ang bangkay sa loob ng ika-20 puntod ay hindi kumpleto, tulad ng mga nauna, na nawawala ang gintong core nito. Ang sumunod na 30 libingan ay nagkaroon ng parehong resulta, na naging sanhi ng pagkamanhid ni Huang Xiaolong nang makita ang parehong resulta pagkatapos buksan ang takip ng kabaong. Sa kabila ng mas madalas na hindi kumpleto ang mga bangkay, nagawa pa rin ni Huang Xiaolong na makahanap ng 2 gintong core sa pagitan, na maaaring ituring na aliw. Habang sinasalakay ni Huang Xiaolong ang mga libingan sa loob ng libingan, 15 araw na ang nakalipas mula noong siya ay pumasok. Habang mas malalim sa loob ng libingan ang kanyang narating, mas lumalakas ang death chi at kasuklam-suklam na enerhiya. Kahit na nasa tabi niya sina Bing Jiuyi at Exito, naging mahirap na ang paglipad, lalo na pagkatapos ng ika-6 na puntod. Nang pumasok si Huang Xiaolong sa ika-65 libingan matapos magsikap sina Bing Jiuyi at Exito, sa wakas ay nakatagpo sila ng isa pang kumpletong negro na Diablo na bangkay matapos buksan ang takip ng kabaong, kumpleto sa kanyang gintong core. Si Huang Xiaolong ay lampas sa kanyang sarili sa puntong ito dahil nangangahulugan ito na magkakaroon siya ng karagdagang pupi na Nefarious Devil A. Ang natitira sa bangkay na ito ay mas malakas kaysa sa inaasahan ni Huang Xiaolong na magdadala sa kanya ng 1 buwan ng mabagal na paggiling sa tulong ni Bing Jiuyi at Exito, na gumugol ng napakalaking lakas sa proseso bago siya nagtagumpay. Ang pangalan ng Nefarious Devil na ito ay Exito, isang maagang Third Order Ancient God Realm noong siya ay nabubuhay pa. Isang maagang Third Order Ancient God Realm Master. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1094. Hindi pinahihintulutang pumili ng iba pang mga gawain. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong. Noong nakaraan, kahit na nasa tabi niya si Bing Jiuyi, kailangan niyang mag-ingat sa pagpasok sa puwersa ng hegemon ng isang isla, tulad ng Golden Dragon Gate, ngunit ngayon ay wala na siyang pag-aalala. Ang isang maagang Third Order Ancient God Realm Nefarious Devil Puppet ay madaling talunin ng Golden Dragon Gate Chief at Ancestor. Kahit naganap na na-activate ang Golden Dragon Mountain Grand Formation, makakaalis pa rin si Exito ng madali. Kung nagawa niyang pinuhin ang isang Fourth Order Ancient God Realm Puppet, may kumpiyansa si Huang Xiaolong na patagin ang buong Golden Dragon Gate.
Medyo natagalan si Huang Xiaolong para pakalmayan ang matinding pananabik na dumadaloy sa kanyang dugo. Pinangunahan ng maliit na baka, sina Bing Jiuyi, Exi-2, at Exi-do palabas ng libingan, ang kanilang grupo ay tumungo sa susunod na libingan. Ang pagkakaroon ng Third Order Ancient God Realm Puppet ay naging mas madali ang kanilang oras sa libingan kumpara sa ika-65 libingan. Ngunit nabigo si Huang Xiaolong nang buksan nila ang takip ng kabaong ng ika-66 na libingan na inihayag ang isang hindi kumpletong bangkay. Batay sa mga sirang alaala nina Exito at Exido, ang ilan sa mga master ng Ancient God Realm Nefarious Devil ay namatay sa extraterritorial devil battlefield at dinala ang kanilang mga katawan pabalik ng ibang mga tribesmen, habang ang iba ay pinatay ng Buddhist Demon Clan. Ang Buddhist Demon Clan ay isa rin sa mga lumang sinaunang lahi, isang pangunahing kaaway ng Nefarious Devil Tribe na lumampas sa mga henerasyon. Hindi banggitin ang katotohanan na ang gintong core ng Nefarious Devils ay isang kapaki-pakinabang na suplemento sa mga miyembro ng Buddhist Demon Clan. Ipinaliwanag nito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga nakalibing na mga master ng Nefarious Devil dito ay may mga hindi kumpletong bangkay at nawawalang mga gold core. 100,000,000 taon na ang nakalilipas, ang Nefarious Devil Tribe ay namuno sa milyon-milyong milya ng dagat, ilang daang isla sa kapuluan ang nasa ilalim ng kapangyarihan nito. Sa gitna ng 10,000 puwersa ng isla sa Vientiane World, ang Nefarious Devil Tribe ay talagang isa sa nangungunang 10 kapangyarihan. Gayunpaman, ang momentum ng tribo ay nagsimulang humina simula sa pagkamatay ng kanilang ninuno, habang ang mga henerasyon ng mga away sa Buddhist Demon Clan ay nagpabilis sa pagbagsak ng tribo. Sa paglipas ng panahon, ang teritoryo ng Nefarious Devil Tribe ay lumiit ng husto, kaya't nakatira na sila ngayon sa paligid ng libingan ng mga ninuno. Kung hindi dahil sa malakas na divine formation sa paligid ng ancestral burial ground, ang kasalukuyang Nefarious Devil Tribe ay malamang na natanggal sa mapa ng Buddhist Demon Clan. Ang makapangyarihang pormasayon na ito ay naiwan ng kanilang ancestor 100,000,000 taon na ang nakalilipas, pagkatapos ay pinalakas ng maraming beses sa paglipas ng mga taon ng mga amo ng Ancient God Realm ng tribo. Kapag ganap nang na-activate ang Divine Formation, madali nitong mapatay ang isang 7th Order Ancient God Realm Master at mas mataas. Sa loob ng libingan ng mga ninuno, ang pinakamalaking libingan ay pag-aari ng Nefarious Devil Ancestor. Sa puntong ito, sa kabila ng pag-alam na ang mga Nefarious Devil Masters na inilibing dito ay halos hindi kumpleto ang mga bangkay, iginiit ni Huang Xiaolong na magsiyasat ng mas malalim sa libingan. Ang ika-67 libingan, ika-68, ika-69. Sa oras na maabot ni Huang Xiaolong ang ika-70 libingan, kahit na sa tulong ni Exido, naging napakahirap para sa kanya na makipagsapalaran ng mas malalim dahil ang Death Chi at masamang enerhiya sa pasukan sa ika-70 libingan ay sadyang masyadong mapangwasak, malakas na parang pader. Nang hindi mababasag ng mga master ng sinaunang Diyos Realm. Sa huli, maaari lamang sumuko si Huang Xiaolong dito at tumalikod. Bagamat nabigo, si Huang Xiaolong ay nakakuha ng masaganang ani na dumarating sa Nefarious Devil Tribe sa pagkakataong ito, higit pa sa kanyang inaakala. Dalawang makapangyarihang Ancient God Realm Nefarious Devil Puppet at 8 Gold Core. 2 core ang ibibigay sa Golden Dragon Gate bilang pagkumpleto ng gawain habang ang natitirang 6 na gold core ay gagamitin para sa cultivation ni Huang Xiaolong. Para naman sa iba pang mga libingan sa pinakalikod na lugar ng libingan, binalak ni Huang Xiaolong na bumalik dito pagkatapos na umunlad ang kanyang cultivation sa 10th Order Heavenly God Realm. Sa oras na iyon, kung maaari niyang pinuhin ang ilan pang Ancient God Realm Nefarious Devil Puppet, iisipin niyang sakupin ang buong Nefarious Devil Tribe. Ang Nefarious Devil Island na ito ay isang magandang opsyon bilang unang base na bumuo ng sarili niyang kapangyarihan. Bagamat pakiramdam ni Huang Xiaolong ay lubos na nagtatagumpay matapos pinuhin ang dalawang Nefarious Devil Puppet, sina Exito at Exido, hindi siya ganoon katanga para ipakita ang kanyang sarili kapag lumabas sa libingan. Katulad ng kung paano siya pumasok, pinagtagpo ni Huang Xiaolong ang kanyang aura at maingat na lumabas ayon sa paraan na ibinigay ng maliit na baka kanina. Pagkatapos ng isang araw na pahinga sa parehong lungsod, si Huang Xiaolong ay nagmamadaling bumalik sa Golden Dragon Gate.
Nagtataka ako kung natagpuan ng Three Evils at Wei Chao ang ancestral dragon fruit. Habang nasa daan, nagpadala si Huang Xiaolong ng mensahe sa tatlong kasamaan at kay Wei Chao, nagtanong sa kanila tungkol sa ancestral dragon fruit. 3 buwan na siyang wala sa Golden Dragon Gate. Hindi nagtagal ay nakatanggap si Huang Xiaolong ng tugon mula sa kanila na nag-uulat na natukoy nila na ang ancestral dragon fruit ay nasa Hidden Dragon Mountain Range. Gayunpaman, ang paghahanap ng eksaktong lokasyon ay nangangailangan pa rin ng oras. Nagsalubong ang kilay niya nang makatanggap ng sagot. Ang tatlong kasamaan at Wei Chao ay gumugugol ng mas maraming oras upang matukoy ang lokasyon kaysa sa kanyang tansya. At muli, hindi tulad ni Huang Xiaolong na may mas mabuting pagpipilian maliban sa pagdarasal para sa kanila na mahanap ang ancestral dragon fruit sa lalong madaling panahon at magulat sa kanya. Hindi naman masyadong masama ang ganito, makakabalik muna ako sa Golden Dragon Gate para ibigay ang aking gawain at pumasok sa Golden Dragon Sacred Temple. Naisip ni Huang Xiaolong ang kanyang sarili. Sa pagbabalik, si Huang Xiaolong ay walang pag-aalinlangan tungkol sa paglalakbay sa Third Order Ancient God Realm Puppet na si Exidok, ang kanyang bilis ay natural na mas mabilis kaysa kay Bing Jiuyi. Pagkaraan ng 3 araw, narating ni Huang Xiaolong ang Big Cloudy Island, ngunit hindi siya huminto, na pinalipad si Exido patungo sa Dralian Island. Tirichit *S. Pagkalipas ng 5 gabi, ang liwanag ng buwan ay umalingaw sa madilim na kalangitan na parang ibabaw ng lawa. Sa isang walang nakatirang isla malapit sa Dralian Island, ang mga gininto ang alon ay kumalat at lumawak ng higit sa 100 li. Naka-cross-legged si Huang Xiaolong sa isang maliit na burol habang lumulutang sa hangin ang isang nefarious devil na gold core sa kanyang harapan. Ang kumikinang na gintong core ay nagbuga ng mga alon ng aureate na liwanag na sumugod sa katawan ni Huang Xiaolong. Biglang tumaas ang aura ni Huang Xiaolong na nagdulot ng crepuscular rays ng liwanag na sumabog mula sa kanyang katawan habang may narinig na maliit na kaluskos. Date 5th Order Heavenly God Realm. Ngunit si Huang Xiaolong ay hindi tumigil dito, patuloy na sumisipsip ng dalisay na enerhiya sa bawat nagmumula sa gintong core. Lumipas ang 4 na araw. Ang nefarious devil gold core ay tuluyang nawala ang makinang naningning bago ito sumabog at nawala. Noon lamang dahan-dahang binuksan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga mata at tumigil sa paglilinang. Pagkatapos ng mga araw na ito ng cultivation, sa tulong ng isang nefarious devil gold core, ang kanyang true divine dragon physique ay naging mas malakas pa rin kahit na ang God Force sa loob ng God Sea ay tila mas sagana. Dapat alam na ni Liu Qingyang na pabalik na ako sa Golden Dragon Gate. Wala siyang ibang gusto kundi tadterin ako ng mincemeat. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong habang iniisip ito. Hindi niya pinagtagpo ang kanyang aura nang siya ay dumaan sa Big Cloudy Island, kaya naniwala siya na ang mga disipulo ng Golden Dragon Gate na nakatalaga doon ay nagpadala ng balita tungkol sa kanyang pagbabalik sa sekta kay Liu Qingyang. Lumipas ang 1 buwan at sa wakas ay nakabalik na si Huang Xiaolong sa Golden Dragon Gate, dumiretso sa Grand Dragon Hall upang ibigay ang kanyang natapos na gawain. Nagkataon, pagdating niya doon para ibigay ang kanyang gawain, naroon din si Tian Wanner. Mukhang nandoon din siya para ibigay ang kanyang gawain. Tanghong, ano na naman ang ginagawa mo sa Grand Dragon Hall? Hindi mo ba nakumpleto ang gawain ng Nefarious Devil Tribe, kaya bumalik upang baguhin ito? Agad na tinuya ni Tian Wanner ang pagkakita kay Huang Xiaolong. Ang alagad na namamahala sa pagtatala ng gawain, si Li Yaong, ay napakunot ang noo nang marinig ang mga salita ni Tian Wanner. Tanghong, binalaan na kita noon. Kung hindi mo makumplito ang Nefarious Devil Gold Core na gawain, ipinagbabawal kang magpalit o kumuha ng iba pang mga gawain. Ang bahagyang kaguluhan dito ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng mga nakapaligid na disipulo, lahat ay nagtapon ng kakaibang tingin kay Huang Xiaolong. Nilampasan ni Huang Xiaolong si Tian Wanner pagdating sa counter. Sa harap mismo ng mga mata ng lahat, naglabas siya ng isang kumikinang na gintong butil. Nang makita ni Tian Wanner na hindi siya pinansin ni Tang Hong, handa siyang ipagpatuloy ang panlilibak sa kanya, ngunit sa sumunod na segundo ay nataranta ang kanyang mga mata na nakatingin sa kumikinang na gintong core sa kamay ni Huang Xiaolong. Tawag.
I-prick, i-click, I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1095. Pagpasok sa Golden Dragon Sacred Temple. Tiliyaong at ang ilang mga disipulong nanunood sa gilid ay natulala, nakatitig sa kumikinang na Nefarious Devil Gold Core na tahimik na nakaupo sa countertop. Nefarious Devil G Gold Core. Tulala na ungol ni Tian Wanner, isang pangit na ekspresyon sa kanyang maselang mukha. Tiliyaong at iba pang masalimuot na tingin ay nahulog kay Huang Xiaolong. Nagkaroon ng pagkabigla, pagkalito, pagdududa, at inggit. Tinong mag-aakala na ang tanghong na ito ay makakatagpo ng napakalaking swerte ng aso na talagang nakahanap siya ng isang Nefarious Devil Gold Core. Ngayon, si Senior Sister Hudan ang tanging disipulo na matagumpay na natapos ang gawaing ito, ngunit mula ngayon, may isa pang tao sa maikling listahan na iyon. Tanghong, ang swerte mo talaga, nakakahanap talaga ng isang Nefarious Devil Gold Core. Napabulala si Liaong, itatala ko ito para sa iyo at ay dadagdag ang 30,000 puntos. Halos hindi natapos ni Liaong ang kanyang pangungusap nang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat na muling tumingin sa kanang kamay ni Huang Xiaolong na hindi makapaniwala. Sa kanang palad ni Huang Xiaolong ay may isa pang butil ng gintong Nefarious Devil. Ang pangalawang gintong core. Umikot si Tian Wanner at ang mga nanunood na disipulo, umaasang hindi totoo ang kanilang nakita. Tulala pa rin si Liaong. Pwede mo nang i-record. Gayun din, ito ay 60,000 puntos. Idiniin ni Huang Xiaolong ang kanyang boses sa 60,000 points bago ilagay ang kanyang identity token sa countertop. Tumango si Liaong, halos hindi pinanatili ang awkward na ngiti sa kanyang mukha habang near-record niya ang pagkumpleto ng gawain, pagkatapos ay nagdagdag ng 60,000 puntos sa identity token ni Huang Xiaolong. Kinuha ni Huang Xiaolong ang kanyang identity token at tumango ng may kasiyahan sa 120,000 puntos sa loob. Pagkatapos ay umalis siya sa Grand Dragon Hall kasama si Tian Wanner at isang grupo ng mga mata ng mga disipulo na sumusunod sa kanya. Parehong pinanood ni na Tian Wanner at Liaong ang paalis na figure ni Huang Xiaolong ni isang salita. Nanay niya, ano ang ginagawa niyang snobby? Hindi ba't nahuli lang niya ang isang pie na nahulog mula sa langit na nakakuha ng 2 butil ng gintong Nefarious Devil? Nang si Huang Xiaolong ay ganap na nawala sa kanyang paningin, ang isang pangunahing disipulo ay sumigaw, ang kanyang tono ay puno ng paninibugho. Siguro ay nakakuha siya ng isang tao upang tumulong sa kanya upang mahanap sila. Kahit gaano kalaki ang swerteng nabangga ni Tanghong, walang paraan na siya mismo ang pumasok sa libingan ng mga ninuno upang makahanap ng 2 butil ng gintong Nefarious Devil at ligtas na nakabalik. Ang isang pangunahing disipulo ay lohikal na hinuhusgahan. Hindi nakasulat sa gawain na ang mga disipulo ay hindi maaaring humingi ng tulong sa iba, ang tanging kinakailangan upang makumplito ang gawain ay ang paghahanap ng gintong core. Ang mga disipulo sa bulwagan ay nagsimulang talakayin ang kanilang sariling mga teorya tungkol sa kung paano nakuha ni Tanghong ang 2 gintong core upang makumplito ang gawain. Mula sa Grand Dragon Hall, hindi bumalik si Huang Xiaolong sa cultivation dwelling ni Tanghong, ngunit direktang lumipad papunta sa Golden Dragon Sacred Temple. Habang si Huang Xiaolong ay papunta sa Golden Dragon Sacred Temple, nakatanggap si Liu Qingyang ng balita tungkol sa kanyang pagbabalik at ang katotohanang matagumpay pa niyang naibigay ang Nefarious Devil Gold Core na gawain. Nakahanap ang batang iyon ng 2 butil ng gintong Nefarious Devil. Ang mga tingin ni Liu Qingyang ay nakakatakot na nagyelo, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa mga kamao hanggang sa ang jade na bato sa kanyang palad ay nadurog at naging alabok. Ang Jade Stone na iyon ay isang bihirang steel kernel Jade Stone na natagpuan ng kanyang subordinate sa isang mapanganib na lupain, bawat Jade Stone ay nagkakahalaga ng malaking halaga. Guro, dahil nakabalik na ang batang si Tanghong, pupunta na ba tayo ngayon para patayin siya? Sa gilid, nagsalita ang personal na disipulo ni Liu Qingyang na si Zhou Haishen. Nasaan si Tanghong ngayon? Lumingon si Liu Qingyang upang tingnan ang pangunahing disipulo na nagulat ng pagbabalik ni Huang Xiaolong. Sumasagot kay Grand Elder Liu.
Mula sa Grand Dragon Hall, pumunta si Tang Hong sa Golden Dragon Sacred Temple, hindi siya bumalik sa kanyang cultivation dwelling. Tagot ng pangunahing disipulong iyon. Ang sagradong templo ng Golden Dragon. Ito ay isang sorpresa kay Liu Qingyang. Nilinlang ng batang iyon ang kanyang sarili sa pag-iisip na siya ay kwalipikadong makakuha ng kaliwanagan mula sa Dragon Pearl. Ang personal na disipulo ni Liu Qingyang na si Zhou Haishen ay tumawa ng marahas. Sa huling 20 milyong taon, si Hudan ang nag-iisang disipulo na nagawang gisingin ang 6 na kaluluwa ng dragon. Ang tanghong na iyon, kung kaya niyang gisingin ang 2 o 3 kaluluwa ng dragon ay hindi pa nakikita. Tinabi ni Liu Qingyang sa masungit na boses, dahil nagpunta siya sa Golden Dragon Sacred Temple, hintayin siyang lumabas bago kumilos. Muli niyang sinabi sa pangunahing disipulo, bantayan ang bawat kilos ni Tang Hong, iulat sa akin sa sandaling lumabas siya sa Golden Dragon Sacred Temple. Oo, Grand Elder Liu. Magalang na sumunod ang pangunahing disipulo. Itinawi ni Liu Qingyang ang kanyang kamay na nagpapahiwatig na umatras ang pangunahing disipulo. Karamihan sa mga disipulo na pumasok sa Golden Dragon Sacred Temple ay karaniwang nananatili sa loob ng 5 hanggang 6 na araw. Hawak ni Hudan ang pinakamahabang record ng 33 araw na gumising ng 6 na kaluluwa ng dragon. Kaya, hindi nagmamadali si Liu Qingyang. Sa kanyang mga mata, ang tanghong na ito ay lalabas ng wala pang 10 araw. Sa oras na ito, narating ni Huang Xiaolong ang Golden Dragon Sacred Temple. Ang templo ay 1,000 zang ang taas na itinayo sa hugis ng isang higanting perlas. Ang pasukan ng templo ay matatagpuan sa tiyan ng perlas sa halip na sa ibaba. Sa isang kisap mata, si Huang Xiaolong ay tumayo sa harap ng pasukan ng templo, kinuha ang kanyang identity token at ipinakita ito sa elder na nakatalaga sa pasukan upang ibawas ang 100,000 puntos bago lumipad papasok. Umiling ang elder habang pinagmamasdan ang likod ni Huang Xiaolong. Siya ay nakakita ng napakarami ng ganitong uri ng mga disipulo. Sila ay palaging naglalakad na puno ng kumpiyansa, ngunit sa loob ng ilang araw, sila ay natitised, ang kanilang mga ulo ay nakayuko sa pagkabigo. Matapos makapasok sa templo, naramdaman ni Huang Xiaolong na parang nakarating siya sa malawak na kalawakan, ang buong paligid niya ay walang hangganang espasyo. Isang kumikinang na Golden Dragon Pearl ang lumutang sa gitna ng lugar na ito. Ang perlas ay napakalaki, 6 hanggang 7 beses ang laki ng ulo ng tao. Sa mas malapit na pagsisiyasat, napansin ni Huang Xiaolong ang siyam na hindi malinaw na anino ng kaluluwa ng dragon, gayunpaman, tila ang siyam na kaluluwa ng dragon na ito ay natutulog. Lumapit si Huang Xiaolong sa perlas ng dragon sa mabagal at matatag na hakbang. Habang lumiliit ang distansya sa pagitan nila, naramdaman ni Huang Xiaolong ang vibration ng Dragon Chi na lumalakas. Bukod dito, parang ang Dragon Chi ay sumasalamin sa True Divine Dragon Physique ni Huang Xiaolong, ang Dragon Pearl ay talagang naglalabas ng mga singsing ng Orient Light. Kung ito ay sa nakaraan, ang ibang mga disipulo ay magugulat sa eksenang ito dahil kahit isang disipulo na nagawang gisingin ang 3 kaluluwa ng dragon ay hindi magiging sanhi ng paglabas ng perlas ng dragon ng mga singsing ng nagniningning na Dragon Chi. Huminto si Huang Xiaolong sa paglapit sa 10 metro mula sa perlas ng dragon, nakaupo na naka-cross-leg sa hangin at nagpapalipat-lipat ng puwersa ng Diyos ng kanyang Holy Dragon Supreme Godhead. Ang masaganang Dragon Chi ay lumundag sa True Divine Dragon Physique ni Huang Xiaolong. Isang mahinang dagandong ang umalangaw mula sa gintong perlas ng dragon, ang natutulog na siyam na kaluluwa ng dragon ay nagmulat ng kanilang mga mata, sabay na nagising. Tiricit Asterisk S. Sa loob ng isang cultivation dwelling, ang Golden Dragon Gate Ancestor Song Chengli ay may hawak na 2 butil ng ginto na Nefarious Devil sa kanyang mga palad, nakangisi mula sa tainga hanggang sa tainga at hindi makayanang ibaba ang mga ito. Ang Nefarious Devil Gold Core na gawain ay inilabas niya. Kinailangan ni Song Chengli ang Nefarious Devil na Gold Core para pinuhin ang isang uri ng sinaunang Divine Pellet na napakahalaga sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, sa napakaraming taon, tanging si Hudan lang ang nakatapos sa kanyang gawain sa ngayon, na nagbabalik ng isang Nefarious Devil Gold Core.
Matagal na siyang nawala ng pag-asa na makakuha ng higit pa, ngunit ngayon, mayroon talagang isang alagad na nagtagumpay. Bukod dito, ang disipulong iyon ay nagdala ng 2 gintong core. Ano ang pangalan ng alagad na ito? Tinanong ni Song Chengli si Elder Gozuan na namamahala sa mga gawain ng disipulo. Agad na sumagot si Gozuan, ang kanyang pangalan ay Tang Hong. Tang Hong. Bahagyang nag-iisip si Song Chengli pagkatapos ay bumaling sa Golden Dragon Gate Chief na si Liu Zuo, ang disipulong nagpino sa grade 300 scales ng Golden Dragon Divine Pills noong nakaraan. Tumango si Liu Zuo, ganun nga. Hindi ko rin inaasahan na matagumpay niyang makumplito ang Nefarious Devil Gold Core na gawain. Napangiti si Song Chengli na iniisip ang potensyal ni Tang Hong, pagkatapos ay inutusan si Guo Zuan, ipapunte sa akin ang disipulong ito, dadagdagan ko ang kanyang gantimpala at personal kung ibibigay ito sa kanya. Talagang nabigla si Elder Guo Zuan nang marinig niyang gustong personal na magbigay ng karagdagang reward ang ninuno kay Tang Hong. Ang Tang Hong na ito ay talagang nahulog sa isang tumpok ng dog shit lock upang matugunan ang ancestor. Kung siya ay pumasok sa mga mata ng ninuno, maaari pa siyang bumangon upang maging disipulo ng ninuno. Ancestor, na pumunta si Tang Hong sa Golden Dragon Sacred Temple pagkatapos umalis sa Grand Dragon Hall, kasalukuyan niyang sinusubukang intindihin ang Dragon Pearl. Tagot ni Guo Zuan. O, pumunta siya sa Golden Dragon Sacred Temple. Parehong hindi inaasahan ni na Song Chengli at Liu Zuo na marinig iyon. Pabirong sinabi ni Song Chengli, kung kayang gisingin ng batang iyon ang 5 kaluluwa ng dragon, tatanggapin ko siya bilang aking personal na disipulo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1096. Ang 20 million years old legend. Nang makita ang magandang kalooban ni Song Chengli, nakangiting sumama si Liu Zuo, kung malaman ito ng batang iyon, tatalon siya sa dagat dahil sa kaligayahan. Nagustuhan ng Golden Dragon Gate na si Ancestor Song Chengli ang narinig niya, umalingaw-ngaw sa bulwagan ng kanyang malalagang tawa. Pagkaraan ng ilang sandali, binago ni Song Chengli ang paksa, tama, mayroon na bang balita tungkol sa Green Ice Hail Devil? Ito ay may kinalaman sa 9-petal Spiritual Lightning Lotus at ang Black Flame Sea Emperor Beast. Parang naiinis si Liu Zuo habang sumagot, wala pa, walang clue kung nasaan ang taong iyon. Ang hula ko ay umalis na siya sa Dralian Island. Hindi siya masyadong kumbinsido. Naging seryoso ang ekspresyon ni Song Chengli, ang pag-agaw ng 9-petal Spiritual Lightning Lotus at ang Black Flame Sea Emperor Beast ay nagpapakita na kailangan niya ang 2 item na ito at hindi partikular na laban sa ating Golden Dragon Gate. Kung ganoon, hayaan ang ating mga disipulo na ihinto ang pagtatanong tungkol sa Green Ice Hail Devil, kung hindi, ito ay mag-trigger ng isang baligtad na reaksyon na nagagalit sa taong iyon. Hindi ito katumbas ng halaga. Bagamat ang Golden Dragon Gate ay hindi natatakot sa isang peak sa unang bahagi ng Second Order Ancient God Realm Master, magdudulot pa rin ito ng matinding sakit ng ulo para sa kanila kung sila ay tina-target ng ganoong karakter. Oo, Ancestor, naiintindihan ko. Tumango si Liu Zuo. Eksaktong sa sandaling ito, isang naguguluhan na elder ang tumakbo sa bulwagan sa gulat, nagmamadaling gumawa ng malamaya na saludo kina Song Chengli at Liu Zuo bago lumabas ang mga salita mula sa kanyang bibig, Ancestor, Gate Chief, may sitwasyon sa Golden Dragon Sacred Temple. Ang elder na ito ay ang parehong elder na nangangasiwa sa templo. Ang sitwasyon. Parehong bulalas ni na Song Chengli at Liu Zuo na nagpapalitan ng tingin. Anong nangyari? Tanong ni Song Chengli sa mabigat na tono. Parang nasusunog ang buong Golden Dragon Sacred Temple, may nakakatakot na gintong apoy sa lahat ng dako. Ang sagradong templo ng Golden Dragon na si Elder Liang Min ay nababalisa. Malinaw na nagulat sina Song Chengli at Liu Zuo, ngunit sa parehong oras, sa kaibuturan ng kanilang mga puso, lumitaw ang pag-iisip ng isang tiyak na posibilidad. Pumunta sa Golden Dragon Sacred Temple.
Pumunta ka rin habang ikaw, Gozuan, ay naglalabas ng utos na nagsasabing ang isang lugar na 10,000 li sa paligid ng templo ay ipinagbabawal mula ngayon, walang sinuman ang pinapayagang pumasok. Tumayo si Song Chengli, nagutos kina Liang Min at Gozuan. Bago pa man bumagsak ang kanyang huling pantig, sina Song Chengli at Liu Zuo ay nawala na sa bulwagan sa isang kisap mata, nagmamadaling pumunta sa Golden Dragon Sacred Temple. Makalipas ang ilang sandali, nakabawi si Elder Liang Min, lumingon siya, at nagmamadaling sinundan sila. Naisip ni Gozuan ang isang chismis na umiikot sa Golden Dragon Gate sa nakalipas na 20 milyong taon nang makita niya ang mga ekspresyon ni na Song Chengli at Liu Zuo. Baka sa mukha niya ang pagkataranta habang iniisip ang posibilidad bago lumitaw ang isang marangal na kaseryosohan habang nagmamadaling lumabas ng bulwagan. Kailangan niyang isagawa ang utos ni Song Chengli at i-lock ang paligid ng Golden Dragon Sacred Temple. Gamit ang teleportation, parehong narating ni na Song Chengli at Liu Zuo ang Golden Dragon Sacred Temple halos kaagad. Nang makita nila ang kalagayan ng templo na gaya ng inilarawan ni Liu Yangmin, na nilamon ng dagat ng gintong apoy, halata sa kanilang mga mukha ang pagkamangha, na sinundan ng pananibik na naging dahilan ng pag-uunahan ng luha sa kanilang mga mata. Tila talaga ang mga divine flames ng Golden Dragon. 20 milyong taon, ang Golden Dragon divine flames na hindi pa lumitaw sa wakas ay nagpakita ng kanilang sarili ngayon. Parehong naantig at nasasabik sina Song Chengli at Liu Zuo na itinuyong nila ang kanilang mga kamay upang pigilan ang kanilang mga emosyon. Ayon sa mga sinaunang talaan ng kanilang sekta, ang paglitaw ng Golden Dragon Divine Flames ay nangangahulugan na mayroong isang disipulo na nagawang gisingin ang lahat ng siyam na kaluluwa ng dragon na natutulog sa loob ng perlas ng dragon. Ang alagad na ito ay magiging kapalit ng pamana na pinili ng kanilang unang ninuno. Ang mga henerasyon ng mga master ng Golden Dragon Gate ay naghintay na dumating ang araw na ito sa loob ng milyon-milyong taon, at ngayon, malapit nang lumitaw ang kahalili ng kanilang Golden Dragon First Ancestor. Ancestor, malapit nang mabawi ng ating Golden Dragon Gate ang sinaunang kaluwalhatian nito. Tinabi ni Liu Zuo kay Song Chengli na may malawak na ngiti, bahagyang nanginginig mula ulo hanggang paa habang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang pananibik. Isinulat sa loob ng sinaunang talaan na kapag lumitaw ang kahalili ng unang ninuno, ito ang panahon kung kailan muling tataas ang kanilang Golden Dragon Gate sa tuktok. Sa ilalim ng pamumuno ng kahalili, maaaring malampasan pa nila ang kanilang kaluwalhatian noong unang panahon. Oo ito ang langit na nagpupala sa ating Golden Dragon Gate. Ako, si Song Chengli, ay hindi inaasahan na mabubuhay ako upang makita ang kahalili ng unang ninuno na lumitaw. Ito ay 10,000 habang buhay na malaking kapalaran Si Song Chengli din ay lampas sa kanyang sarili sa tuwa at pananabik. Sa sandaling ito dumating si Liang Min at nangyari na narinig niya ang mga salita ni Song Chengli. Bumigay ang kanyang mga paa, halos bumagsak sa lupa mula sa himpapawid. Tumatak sa kanyang isipan ang mga salitang kapalit ng unang ninuno. Bagamat ganoon din ang iniisip niya, panandalian lang, kung tutuusin, ang Rumord legend na iyon ay nasa loob ng 20 milyong taon. Masyadong malayo ang nakaraan para ma-verify ang katotohanan nito. Sa oras na ito, ang layer ng gininto ang apoy na bumabalot sa templo ay lalong lumawak, na nagiging sanhi ng nakakatakot na alon ng init at apoy na tanggayan sa lahat ng direksyon. Maging sina Song Chengli at Liu Zuo na nanunood mula sa 1,000 li palayo ay napaatras pa. Tilang dalawa ni Liang Min ay umatras hanggang 2,000 li ang layo mula sa Golden Dragon Sacred Temple. Ang Golden Dragon Divine Flames ay talagang nakakatakot gaya ng inilarawan sa alamat. Inaalala ang panganib kanina, nakaramdam pa rin ng pangamba si Song Chengli. Pinunasan ni Liu Zuo ang pawi sa kanyang noo. Kung hindi lang dahil sa mabilis na reaksyon niya ngayon, pareho sana silang nagtamo ng matinding pinsala. Ang Golden Dragon First Ancestor ay isang perfection stage sa huli 10th Order Ancient God Realm na pag-iral, na malapit nang makapasok sa maalamat na realm na iyon. Ang kanyang Golden Dragon Divine Flames ay natural na hindi natin kayang tiisin. Sabi ni Liu Zuo.
Pagkatapos, naalala ni Song Chengli ang isang napakahalagang tanong, kaya tumingin sa balikat niya kay Liang Min, sino ang disipulo sa loob ng templo ngayon? Taglit na natigilan si Liang Min, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya ang itinatanong ng ninuno at mabilis na sumagot, isang disipulong nagngangalang Tang Hong. Tang Hong. Ulalas ni na Song Chengli at Liu Zuo. Kanina, narinig nila ang ulat ni Elder Guo Zuan na si Tang Hong ay pumunta sa Golden Dragon Sacred Temple, at ngayong nakatanggap sila ng affirmation mula kay Liang Min, pareho silang may komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang disipulong ito na si Tang Hong ay higit na lumampas sa inaasahan ko mukhang wala akong kapalaran na kunin siya bilang aking personal na disipulo. Ang tono ni Song Chengli ay parang malungkot. Noong nagbibiruan pa sila sa bulwagan, sinabi ni Song Chengli na handa siyang tanggapin si Tang Hong bilang kanyang personal na disipulo kung magising niya ang 5 kaluluwa ng dragon. Sa kabila ng sinabi nito, si Song Chengli mismo ay talagang hindi naniniwala na si Tang Hong ay may kakayahang gawin iyon. Nakaramdam din ng awkward si Liu Zuo, sa oras na iyon, talagang sinabi niya na maaaring tumalon si Tang Hong sa dagat dahil sa kaligayahan. Isa pa, paano nila haharapin si Tang Hong kapag lalabas siya? Ano ang antas ng talento ni Tang Hong? Tanong ni Song Chengli kay Liu Zuo. Mayroon siyang mataas na grade rank 10 godhead. Sagot ni Liu Zuo. May nag-iimbestiga sa kanya hindi pa lang, kaya sigurado siya. Si Song Chengli ay nalito at nahulog sa pagmumuni-muni. Ancestor, sa tingin mo ba ay talagang magising nitong si Tang Hong ang lahat ng 9 na kaluluwa ng dragon? Hindi maiwasang magtanong ni Liu Zuo. Kung tutusin, kahit si Huda na nagtataglay ng isang king rank godhead ay nakakagising lang ng 6. Mataimtim na sumagot si Song Chengli, baka kaya niya. Gayunpaman, hindi siya gaanong kumpiyansa. Ang mga sinaunang talaan ay nagsasaad na ang sinumang nagawang sindihan ang Golden Dragon Divine Flames ay maaaring ganap na gisingin ang 9 na kaluluwa ng dragon, ngunit iyon ay isang lumang record lamang, hindi pa napatunayan sa ngayon. Sa oras na ito, sa itaas ng Golden Dragon Sacred Temple, lumitaw ang isang higanting anino ng isang puting dragon. Maaaring gamulong palabas ang isang Martingale na dragon sa sandaling lumitaw ang puting dragon na ito. Ang kaluluwa ng puting dragon. Sabay-sabay na tumili sina Song Chengli, Liu Zuo, at Liang Min. Ang kaluluwa ng puting dragon ang una sa 9 na kaluluwang natatakan sa loob ng perlas ng dragon. Sa pangkalahatan, ang isang pangunahing disipulo ay kukuha ng hindi bababa sa isang araw upang gisingin ang kaluluwa ng puting dragon. Itong si Tang Hong, halos 2 oras na mula nang pumasok siya sa loob. Talagang ginaising niya ang kaluluwa ng puting dragon sa napakaikling panahon. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1097. 9 na dragon sa lugar. Habang si Song Chengli, Liu Zui, at Liang Min ay gulat na gulat pa rin sa bilis na ginaising ni Tang Hong, ang puting kaluluwa ng dragon, isa pang pagsabog ng maliwanag na liwanag ang lumitaw sa itaas ng Golden Dragon Sacred Temple nang lumitaw ang anino ng apoy na dragon. Ang kaluluwa ng apoy na dragon. Hindi makapaniwalang tumili sina Song Chengli, Liu Zuo, at Liang Min. Halos 1 minuto ang lumipas mula nang lumitaw ang puting dragon soul, ngunit itong si Tang Hong ay nagising na ang pangalawa. Yung lola niya This is really too damn. Hindi napigilan ni Song Chengli na magmura sa kanyang puso, mabuti na lang at malakas pa rin ang puso ng matandang ito. Kanina lang, halos mainas na niya ang sarili sa pangalawang dragon. Biglang lumitaw ang kaluluwa. Matigas na nakatayo doon sina Liu Zuo at Liang Min na nakatagilid ang kanilang mga ulo sa langit, nakatingin sa 2 kaluluwa ng dragon. Halatang na-overwhelmed din sila. Bahagyang yumuko ang leeg ni Song Chengli. Silang tatlo ay tahimik na nakatingin sa espasyo sa itaas ng Golden Dragon Sacred Temple. Nilito din kaya ang 3 kaluluwa ng dragon. 1 minuto, 2 minuto. Lumipas ang 1 oras, ngunit nanatiling tahimik ang kalangitan sa itaas ng Golden Dragon Sacred Temple.
Dahil dito, unti-unting nag-relax ang tatlong high-strung na individual. Gayunpaman, nang ang tatlo sa kanila ay nagpakawala ng mahabang pagbuga, ang maliwanag na liwanag ay umalingaw sa kalangitan habang ang anino ng isang Asher Dragon ay pumailang lang mula sa templo sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ang Asher Dragon ay ang ikatlong selyadong kaluluwa sa loob ng Dragon Pearl. Ang tatlong manunood ay natulala, isang kilabot na sakit na humihila sa kanilang mga puso. Wala pang isang araw, wala pang 3 oras, tatlong kaluluwa ng dragon ang nagising. Sa pag-iisip nito, naramdaman nilang tatlo na surreal ang nasaksihan nila ngayon. Ang paggising sa tatlong kaluluwa ng dragon ay ang tagumpay ng karamihan sa mga disipulo ng Golden Dragon Gate pagkatapos na gumugol ng 5 araw sa loob ng templo, habang si Hudan ay gumugol ng kabuoang 33 araw upang gisingin ang 6 na kaluluwa ng dragon. Kung ikukumpara ang 33 araw sa 3 oras, naramdaman lamang nina Song Chengli at Liu Zuo na ang bagay na ito ay ganap na walang katotohanan. Sa harap ni Tang Hong, si Hudan ay malamang na mas masahol pa sa tae. Kasunod nito, halos sa pagitan ng 1 oras, ang anino ng isang bagong kaluluwa ng dragon ay lilito sa itaas ng templo. Ang puting dragon, fire dragon, Asher dragon, giant dragon, Hump Dragon, at Black Dragon. 6 na kaluluwa ng dragon ang lumipad sa itaas ng Golden Dragon Sacred Temple, na bumubuo ng isang singsing na nagpapalabas ng maringel na kapangyarihan ng dragon. Ang layer ng nasusunog na Golden Dragon Divine Flames ay dumobble ang laki, na sumasalamin sa layer ng gintong kislap sa paligid ng 6 na nagising na kaluluwa. Sina Song Chengli, Liu Zuo, at Liang Min ay wala ng imek at manhid na nakatitig sa 6 na anino ng kaluluwa ng dragon sa itaas ng hangin. 6 na kaluluwa ng dragon ang nagising sa loob ng maikling 6 na oras, isa pang kaluluwa ng dragon at ang record ni Hudan ay masisira. Ang tatlo ay titig na titig sa kalangitan sa itaas ng templo, na parabang natatakot silang makaligtaan ang isa sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan ng kanilang sekta. Si Liu Qingyang ay nakaupo sa pangunahing upuan sa bulwagan na may pagtataka na nakatingin sa pangunahing disipulo na nagulat sa kanya. Sinasabi mo na ang ninuno mismo ang naglabas ng utos na i-lock ang isang lugar na 10,000 li sa palibot ng Golden Dragon Sacred Templo. Oo, Grand Elder Liu. Ayon sa ilang kalapit na elders, hindi nagtagal matapos na ilabas ng ancestor ang lockdown order, nakitang nagniningning ang mga gintong ilaw mula sa Golden Dragon Sacred Temple, nagkaroon pa nga ng pagbabago bago ng kapangyarihan ng dragon. Ang pangunahing disipulo ay nagpaliwanag. Nagsalita ang personal na disipulo ni Liu Qingyang na si Zhou Haishen, Guro, sa tingin mo ba ay may kaugnayan ng bagay na ito sa punk na si Tang Hong? Lumitaw ang malalalim na kulubot sa noo ni Liu Qingyang, 6 na oras na lang, ipinahihiwatig mo ba na nagising na ng batang Tang Hong ang kaluluwa ng dragon? Tumango si Zhou Hai Senador, kahit na napaka-imposible, ito ang tanging lohikal na paliwanag para sa hitsura ng kapangyarihan ng dragon. Sa kasamaang palad, nagutos ang ancestor ng lockdown, kung hindi, maaari kaming magpadala ng isang tao upang kumpirmahin ito. Nang marinig iyon, tumingin muli si Liu Qingyang sa pangunahing disipulo, sinabing, bumalik ka, iulat sa akin ang anumang pagbabago sa Golden Dragon Sacred Temple. Magalang na kinilala ng pangunahing disipulo at umalis. Nakuha na naman ng batang iyon ang atensyon ng Gate Chief at Ancestor, mukhang kailangan na natin siyang mabilisan. Nagdilim ang mukha ni Liu Qingyang. Una, ito ay grade 300 skills of the Golden Dragon Divine Pills, na sinundan ng Nefarious Devil Gold Core na gawain, at ngayon ay ang Golden Dragon Sacred Temple. Napagpasyahan niya na gawin ang lahat hanggat lumabas si Tang Hong mula sa Golden Dragon Sacred Temple. Ano man ang paraan, dapat niya itong patayin. Lumipas ang araw. Sa ikalawang araw, bago ang mga mata ni na Song Chengli, Liu Zuo, at Li Yangmin, lumitaw ang anino ng isang Ice Dragon. Ang ikapitong kaluluwa ng dragon. Halos 2 araw ang lumipas, ngunit nagising na ni Tang Hong ang 7 kaluluwa ng dragon. Bumilis ang tibok ng puso ng 3 pangunahing manunood.
Gayunpaman, nang isipin nilang tatlo na ang ikawalong kaluluwa ng dragon ay gigising sa ikatlong araw, walang nangyari nang talagang dumating ang araw. Ang ikaapat na araw, ang ikalimang araw, ang ikaanim na araw. Hanggang sa ikasampung araw ng ang Golden Dragon Divine Flames ay tumindi sa paligid ng templo at ang tatlong tao ay napilitang umatras ng 1,000 palayo. Ang ningning ng pitong kaluluwa ng dragon ay sumakop sa kalahati ng kalangitan sa itaas ng templo. Bagamat lumipas na ang 10 araw at hindi pa rin nagawang gisingin ni Huang Xiaolong ang ikawalong kaluluwa ng dragon, ang tatlong taong naghihintay sa labas ay hindi nakakaramdam ng kahit katiting na pagkadismaya, patuloy na nakatitig sa kalangitan sa itaas ng templo. Iyon ay sa ika-15 araw na ang isang pagsabog ng liwanag ay lumitaw sa itaas ng Golden Dragon Sacred Temple habang ang ikawalong kaluluwa ng dragon ay nagising, ang Buddha Dragon. Ang ikawalong kaluluwa ng dragon. Tina Song Chengli at Liu Zuo ay parehong nanginginig sa pananabik na bumubulong ng parehong mga salita. Si Liang Min ay napuno ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Sa loob ng Golden Dragon Sacred Temple, si Huang Xiaolong ay nakaupo pa rin ng naka-cross-leg sa harap ng Dragon Pearl tulad ng ginawa niya ika-15 araw na ang nakalipas, na nababalot ng umalingaw-ngaw na nagniningning na liwanag na ibinubugaw mula sa kanyang tatlong pinakamataas na Diyos. Tubig, apoy, metal, dilim, liwanag, yelo, at iba pang napakaraming elemento ang damaloy sa paligid niya. Sa itaas ng kanyang ulo ay may isang asul na dragon. Sa tuwing gigisingan ni Huang Xiaolong ang isang kaluluwa ng dragon, tatanggap siya ng bahagi ng puwersa ng kaluluwa nito, sa makatuwid, pagkatapos gisingin ang puting dragon, apoy na dragon, asher dragon, higanting dragon, hump dragon, itim na dragon, ice dragon, at Buddha dragon, isang kabuoang puwersa ng kaluluwa ng 8 dragon, kay Huang Xiaolong tumaas ang lakas sa isang nakakatakot na bilis. Bagamat ika-15 araw pa lang ang lumipas, ang cultivation ni Huang Xiaolong ay tumaas mula sa kalagitnaan ng 5th Order Heavenly God Realm tungo sa Pitmid 5th Order, kailangan niya ng kaunti pa para umasenso sa Late 5th Order Heavenly God Realm. Ang ganitong uri ng bilis ay hindi kailanman narinig. Kung ito ay isa pang disipulo sa kalagitnaan ng 5th Order Heavenly God Realm, pagkatapos na matanggap ang puwersa ng 8 Dragon Soul, sila ay masisira hanggang sa huli 6th Order, marahil kahit na ang 7th Order Heavenly God Realm. At muli, ang karaniwang 5th Order Heavenly God Realm na disipulo ay hindi makakayanan ang pagdagsa ng enerhiya mula sa 8 kaluluwa ng dragon sa loob lamang ng 15 araw. Tahimik na nakaupo si Huang Xiaolong sa harap ng perlas ng dragon, matagal na siyang pumasok sa isang walang pag-iimbot na estado. Hindi namamalayan, ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan pagdating sa isang gininto ang nagniningning na mundo. Ito ba ang mundo sa loob ng Dragon Pearl? Naisip ni Huang Xiaolong nang makita niya ang 9 na dragon na umaaligid sa hangin sa itaas. Ang 9 na dragon na iyon ay may aktwal na pisikal na katawan sa halip na maging mapatla lamang ng mga anino tulad ng nasa itaas ng Golden Dragon Sacred Temple. Biglang lumipad ang lahat ng 9 na dragon patungo kay Huang Xiaolong, isa-isang pumasok sa kanyang katawan, kabilang ang huling kaluluwa ng dragon. Sa isang iglap, ang kaluluwa ni Huang Xiaolong ay umalis sa mundo ng perlas ng dragon, bumalik sa kanyang katawan. Sa loob ng kanyang isipan, mayroon na ngayong isang pamamaraan na pinangalan ng Golden Dragon Divine Art, kasabay nito, ang mga popong noise ay maririnig mula sa kanyang buong katawan nang sa wakas ay pumasok siya sa Late 5th Order Heavenly God Realm. Sa labas ng Golden Dragon Sacred Temple, si Song Chengli, Liu Zuo, at Li Yangmin ay tumingin ng may pagkamangha sa 9 na anino ng kaluluwa ng dragon na umaaligid sa lugar. Pagkatapos ng 20 milyong taon, sa wakas, lahat ng 9 na kaluluwa ng dragon ay lumitaw. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1098. Lumabas na ba si Tang Hong? Ang 9 na kaluluwa ng dragon ay konektado na parang singsing sa langit, ulo hanggang buntot, naglalabas ng mga alon ng napakalaking dragon chi tulad ng mga gintong patak ng ulan na pumapagaspas sa Golden Dragon Sacred Temple sa ibaba.
Naka-cross-legged sa loob ng templo, ang mga gintong patak ng ulan na gawa sa Dragon Chi ay umiikot sa paligid ni Huang Xiaolong na parang siya ang sentro ng universo. Tiricit asterisk S. Sa isang kisap mata, isa pang 10 araw ang lumipas. Sa araw na lumipas ang isang buong buwan mula noong pumasok si Huang Xiaolong sa Golden Dragon Sacred Temple, sa wakas ay lumitaw ang ilang pagbabago. Ang siyam na kaluluwa ng dragon na umaaligid sa itaas ng templo ay nagsimulang lumiit bago bumalik sa templo sa ibaba, nag-drill sa perlas ng dragon at nawala sa paningin. Ang maningning na liwanag na sumasakop sa kalangitan sa itaas ng Golden Dragon Sacred Temple ay umatras tulad ng mabilis na low tide pabalik sa templo. Nanginig ang mga talukap ni Huang Xiaolong at unti-unting bumukas. Ang unang bagay na ginawa niya ay suriin ang kanyang panloob na kondisyon, at ang resulta ay nagpatango sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Sa pagkakataong ito, kahit na naiintindihan na niya ang gintong perlas ng dragon, kasama ang pagbubuhos ng puwersa ng kaluluwa, gumawa lang siya ng kaunting pag-unlad mula sa kalagitnaan ng ika-5 utos hanggang sa huling bahagi ng ika-5 utos ng langit na Diyos Realm, ngunit si Huang Xiaolong ay kontento na. Kung ikukumpara, ang mga regular na mid-fifth order Heavenly God Realm Cultivator ay hindi pa rin nakakatiyak na maaari silang magtagumpay sa late fifth order kahit na pagkatapos ng 30 taon ng masusing paglilinang. Tumayo si Huang Xiaolong at naglakad patungo sa pasukan. Paglabas niya, nakita niya sina Song Chengli, Liu Zuo, at Li Yangmin na naghihintay sa labas noong nakaraang buwan. Si Song Chengli at Liu Zuo ay pabalik-balik sa ere, mukhang labis na balisa. Sa sandaling nakita nila si Huang Xiaolong na papalabas, silang tatlo ay natulala saglit, ngunit mabilis silang nakabawi at nagmadaling lumapit sa kanya. Si Song Chengli ang unang nagsalita, binabati ni Song Chengli ang martial ancestor. Matapos gisingin ng siyam na kaluluwa ng dragon, kinilala si Huang Xiaolong bilang personal na disipulo ng unang ninuno ng kanilang Golden Dragon Gate, kaya ang pagbati ni Song Chengli kay Huang Xiaolong bilang martial ancestor ay hindi kakaiba. Martial ancestor. Nang marinig si Song Chengli na tumatawag kay Huang Xiaolong bilang martial ancestor, isang panginginig ang bumalot sa likod ni Liu Zuo. Nang maalala niya ang kasalukuyang pagkakakilanlan ng disipulong ito, mabilis siyang lumakad ng kalahating hakbang, sumaludo, binabati ni Liu Zuo ang martial ancestor. Halatang nanginginig si Liang Min ng turn niya na. Sa harap ni Huang Xiaolong, lumuhad siya ng may lubos na paggalang, nakayuko ang ulo habang binabati si Huang Xiaolong. Sa isang sekta tulad ng Golden Dragon Gate, ang hierarchy ng seniority ay lubos na binigyang diin. Ang pagtugon kay Huang Xiaolong sa ganoong paraan ay hindi basta-basta ngunit ginawa ng may katapatan at paggalang mula sa kanilang mga puso. Tumango si Huang Xiaolong, tinanggap ang kanilang pagsaludo ng hindi nabibigatan. Sigurado akong lahat kayo ay labis na nagtataka kung bakit ako, si Tang Hong, na may mataas na ranggo lamang na 10 Diyos ay kayang gisingin ang siyam na kaluluwa ng dragon. Ang mga mata ni Huang Xiaolong ay matalas na parang agila na nagwawali sa mukha ng 3 tao. Hindi nangangahas si Chengli. Natigilan si Song Chengli ngunit mabilis na sumagot. Naiintindihan mo na magkakaroon ka ng ganitong pagdududa. Ang totoo, hindi ako ang orihinal na Tang Hong na naging pangunahing disipulo ng iyong Golden Dragon Gate. Biglang sabi ni Huang Xiaolong. Nininigas sina Song Chengli, Liu Zuo, at Li Yangmin. Hindi siya. Ngunit nakikita nila na itong si Tang Hong, na nasa harapan nila ay hindi kumakain ng kahit anong tableta na maaaring makapagpabago sa katangian ng isang tao, mayroon pa rin silang paningin upang matukoy ito. Sa harap mismo ng lahat, ang mga kalamnan at buto ng mukha ni Huang Xiaolong ay dahan-dahang nag-ikot at naging isang hindi pamilyar na itim na buhok na binata na may malalim na matingkad na mga mata, matangkad na ilong, at matangos na kilay, na naglalabas ng nangingibabaw na hangin. Ito ang sariling mukha ni Huang Xiaolong. Ang 3 tao ay gulat na pinagmamasdan ang pagbabago ng mukha ni Huang Xiaolong sa harap ng kanilang mga mata. May ganoong antas ng diskarte sa pagbabalat kayo sa mundong ito. Sa pagkakaalam nila, kahit na ang isang peak late 10th Order Ancient God Realm Master ay hindi maaaring baguhin ang kanilang mga pisikal na katangian sa ganitong paraan.
Kahit na ang mga maalamat na karakter ng Ancient God Realm ay hindi magagawa ito. Matagal nang pinag-isipan ni Huang Xiaolong na ibunyag ang kanyang tunay na mukha. Dahil sa katotohanang nagising niya ang siyam na kaluluwa ng dragon, hindi pa banggitin ang pagkakaroon ni na Bing Jiuyi, Xi2, at Xi2 sa kanyang tabi, nakita ni Huang Xiaolong na hindi na kailangang ipagpatuloy ang paggamit ng pagkakakilanlan ni Tang Hong. Ako si Huang Xiaolong, isang disipulo ng Barbarian God Sect ng Green Cloud Island. Pinigyang pansin ni Huang Xiaolong ang reaksyon ng tatlong tao habang nagsasalita siya. Huang Xiaolong ng Barbarian God Sect. Nagulat si Song Chengli at Liu Zuo. Ilang beses na nilang narinig ang pangalang ito nitong mga nakaraang araw. Gayun din, ang Green Ice Hail Devil na umagaw sa Nine Petal Spiritual Lightning Lotus at ang Black Flame Sea Emperor Beast ay aking subordinate. Ipinatawag niya si Bing Jiuyi habang sinasabi niya ito. Sa sandaling lumitaw si Bing Jiuyi, ang daloy ng hangin sa paligid ay naging napakalamig na parang ice cavern. Ito. Nawala nang masabi sina Song Chengli at Liu Zuo dahil sa gulat. Nagkaroon din ng hindi kilalang pakiramdam ng pananabik habang ang kanilang mga tingin ay nahulog kay Bing Jiuyi sa kabila ng tugtog sa kanilang mga ulo. Ang rurok na iyon sa unang bahagi ng Second Order Ancient God Realm Green Ice Hail Devil ay talagang nasasakupan ni Huang Xiaolong. Ang utak ni Liang Min ay naging ganap na blanko sa bigat ng impormasyong narinig niya. Maingat na pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang mga ekspresyon ng tatlong tao. Pagkalipas ng ilang minuto, nang bahagyang gumaling ang tatlo, direktang kinausap niya sina Song Chengli at Liu Zuo. Nais kong pinuhin ang isang uri ng sinaunang divine pill na nangangailangan ng dugo ng Black Flame Sea Emperor Beast at ng Nine Petal Spiritual Lightning Lotus. Kaya naman hiniling ko kay Bing Jiuyi na kumilos. Hindi ka tatutol, tama. Natarante sina Song Chengli at Liu Zuo pabalik sa kasalukuyan. Nagbibiro si Martial Ancestor. Kung alam namin na kailangan ni Martial Ancestor ang dalawang item para mag-refine ng mga table task, kami na sana ang nagkusa na mag-alok ng mga item, paano pa kami maglalakas loob na sisihin si Martial Ancestor? Nagmadali si Song Chengli na magbigay ng katiyakan, ang pagkamangha at paggalang sa kanyang mga mata nang tumingin kay Huang Xiaolong ay lalong lumalim. Walang magawa si Liu Zuo sa kanyang puso habang sinasabing hindi siya nang ahas na sisihin si Huang Xiaolong sa ibabaw. Huwag magbiro kahit na ang isang peak early second order ancient God Realm Master ay nasasakupan ni Huang Xiaolong, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na makaramdam ng anumang kawalang kasiyahan. Not to mention the fact that Huang Xiaolong was now the successor of their first ancestor. Maging ito man ay ang kanyang pagkakakilanlan o katayuan, pareho ay mas mataas kaysa kay Liu Zuo. Maglakas loob ba nilang sisihin si Huang Xiaolong? Magre-rebelde yon sa sekta. Sa oras na ito, ang talisman ng komunikasyon ni Huang Xiaolong sa loob ng Outer Ring ay nanginginig. Inilabas niya ito, winalis ng kanyang banal na sentido. Ang mensaheng nakapaloob sa loob ay ipinadala ni Wei Chao at ng tatlong kasamaan, na nagsasabing kahit na hindi pa nila mahanap ang eksaktong lokasyon ng Ancestral Dragon Fruit, sigurado sila na ito ay nasa loob ng 100 Beast Summit area ng Blood Phoenix Forest. Isa pa, marahil ay naghinala ang Berserk Lion Sect Chief o marahil ito ay dahil sa iba pang mga dahilan, ngunit bigla siyang nagpasya na pumunta sa Blood Phoenix Forest para sa Ancestral Dragon Fruit. Sa ngayon, ang Berserk Lion Sect Chief ay nakarating na sa Blood Phoenix Forest. Isang pagsimangot ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na ang Berserk Lion Sect Chief ay biglang maglalakbay sa Blood Phoenix Forest sa puntong ito. Wala siyang choice kundi magmadaling bumalik sa Green Cloud Island ng mabilis hanggat maaari. Mayroon akong apurahang usapin ngayon at kailangan kong magmadaling bumalik sa Green Cloud Island. Sana ay itago ninyong tatlo ang aking pagkakakilanlan, ayokong malaman ng iba ang tungkol sa akin pansamantala. Pinaalalahanan ni Huang Xiaolong si Song Chengli at ang dalawa pa, at idinagdag, babalik ako. Mabilis na sumunod sina Song Chengli, Liu Zuo, at Li Yangmin. Gayunpaman, bago umalis, isinulat ni Huang Xiaolong ang mga pangalan ng natitirang medicinal herbs at chaos spiritual herbs na kailangan niya bilang isang jade token para matulungan siya ni na Song Chengli at Liu Zuo na hanapin ang mga ito.
Maya-maya, magalang siyang pinalis ng 3 tao. Puntong hininga, hindi ko inaasahan na ang Green Eyes Hail Devil na iyon ang magiging subordinate ng martial ancestor. Umiyak si Liu Zuo, nagtataka ako kung paano ito nasupil ng martial ancestor. Matiim na tinitigan ni Song Chengli si Liu Zuo, huwag basta-basta talakayin ang usapin ng martial ancestor. Agad na tumahimik sina Liu Zuo at Li Yangmin. Pagkatapos ay binilisan ni na Song Chengli at Liu Zuo, ngunit bago iyon ay muli nilang pinaalalahanan si Li Yangmin na huwag magsalita ng kahit ano tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Xiaolong. Tiricit Asterisk S. Ang paghihigpit sa paligid ng Golden Dragon Sacred Temple ay tinanggal na. Inutusan ito ng ninuno. Si Liu Qingyang ay nakaupo sa pangunahing upuan at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng marinig ang pinakabagong ulat. Tinanong niya ang disipulo na dumating upang magulat, lumabas na ba si Tang Hong? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 1099. Ang Berserk Lion Sect Chief. Sa pagsagot kay Grand Elder Liu, hindi nakita ng disipulong ito na lumabas si Tang Hong. Magalang na sagot ng alagad. Nang umalis si Huang Xiaolong, naibalik niya ang kanyang pisikal na katangian sa kanyang sarili, kaya natural, walang nakapansin na nawala si Tang Hong. Mula noon, wala na si Tang Hong sa mundong ito. Hindi mo siya nakita. Nagsalubong ang mga kilay ni Liu Qingyang sa halatang sama ng loob. Habang pinag-iisipan ni Liu Qingyang ang bagay na iyon, ang kanyang personal na alagad na si Zhou Haishen ay pumasok sa bulwagan, guro, walang tao sa loob ng Golden Dragon Sacred Temple. Nanliit ang mga mata ni Liu Qingyang, walang tao. Nangangahulugan ito na ang batang si Tang Hong ay umalis sa templo. Walang ibang paliwanag. Tumango si Zhou Haishen, at idinagdag sa isang solemn na tono, guro, ang batang iyon na si Tang Hong ay nanatili sa loob ng Golden Dragon Sacred Temple sa loob ng 1 buwan, nakamit kaya niya ang isang katulad ni Hudan. Mamantong hininga si Liu Qingyang, ang tagal ng pananatili ng isang tao sa loob ng templo ay hindi nauugnay sa bilang ng mga kaluluwa ng dragon na maaari nilang gisingin. Si Tang Hong ay may mataas na ranggo na 10 Diyos, paano siya maihahambing kay Hudan? Dapat niyang pasalamatan ang mabuting karma ng kanyang mga namatay na ninuno kung magising niya ang 4 na kaluluwa ng dragon. Tumawa si Zhou Haishen bilang pagsang-ayon, ang sinabi ni Master ay ganap na totoo, ako ang labis na nag-isip tungkol dito. Pagkaraan ng ilang sandali, idinagdag niya, ang kakaiba ay, nang magtanong ako tungkol kay Tang Hong mula kay Elder Li Yangmin, tila natatakot siya, pinagsabihan pa nga ako ng husto, iginiit na hindi niya alam. Nalilito, nag-aalinlangan na nagtanong si Li Qingyang, may ganoong bagay. Tumango si Zhou Haishen bilang pagsang-ayon. Napaisip si Liu Qingyang, marahil ito ay utos ng ancestor o gate chief, na nagbabawal kay Li Yangmin na magsalita tungkol sa nangyari sa templo, kaya nang marinig niyang nagtatanong katungkol kay Tang Hong, kumilos siya ng kakaiba. Ngunit kung ano ang dahilan, malalaman natin kapag nakuha na natin si Tang Hong. Ipasa ang aking order, bigyang pansin ng mga nasa ibaba ang kinaroroonan ng batang iyon. Kapag nahanap na nila siya, isumbong mo kaagad sa akin. Oo, Master. Magalang na sumaludaw si Zhou Haishen at lumabas upang isagawa ang utos ng kanyang guro. Tiricit Asterisk S. Mula sa Golden Dragon Sacred Temple, direktang umalis si Huang Xiaolong sa bulubundukin. Upang maabot ang Green Cloud Island sa pinakamabilis na posible, pinapalitan ni Huang Xiaolong sina Bing Jiuyi, Exi-2, at Exi-2 sa pagsasagawa ng teleportation. Ang 3 Ancient God Realm Masters na humalili sa pagpapatupad ng teleportation ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng lumilipad na barko. Para kay Liu Qingyang, maaari lamang niyang itali ang maluwag na katapusan na ito sa hinaharap kapag bumalik siya sa Golden Dragon Gate. Hindi pa rin tatakbo si Liu Qingyang. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang paghahanap ng Ancestral Dragon Fruit sa harap ng Berserk Lion Sect Chief. Kung ang prutas ay natagpuan ng Berserk Lion Sect Chief at natupok, hindi ito mababawi ni Huang Xiaolong kahit na hatiin niya ang tiyan ng tao.
Wala pang 5 araw, nakabalik si Huang Xiaolong sa Southwest City ng Green Cloud Island. Pinilisan ni Huang Xiaolong ang lungsod ng walang tigil, inutusan sina Bing Jiuyi, Exi-2, at Exi-2 na ipagpatuloy ang teleport hanggang sa makarating sila sa Blood Phoenix Forest. Hindi man lang huminto si Huang Xiaolong nang malapit na sila sa punong tanggapan ng Barbarian God Sect. Pagkaraan ng wala pang 2 linggo, sa wakas ay narating na ng grupo ni Huang Xiaolong ang inner area ng Blood Phoenix Forest. Sa kabila ng paghahalinhinan sa teleport, si Bing Jiuyi, Exi-2, at Exi-Do ay pagod sa aso nang marating nila ang Blood Phoenix Forest, kaya halos nakabitin ang kanilang mga dila sa gilid ng kanilang mga bibig. Nang makarating sila sa kagubatan, dumiretso si Huang Xiaolong patungo sa 100 Beast Summit. Ang 100 Beast Summit ay ang tuktok ng bundok na may pinakamayamang espiritual na enerhiya sa buong Blood Phoenix Forest. Kasabay nito, ito rin ang pinakamapanganib na lugar sa loob ng kagubatan. Ang katangi-tanging mas mayamang espiritual na enerhiya nito ay hindi maiwasang gumawa ng makapangyarihang mga demonyong hayop na naninirahan sa loob ng kagubatan na makipaglaban para sa isang piraso ng lupa sa tuktok. Sinasabi ng mga alingawngaw na, bawat daang taon, ang mga demonyong hayop sa Blood Phoenix Forest ay maglalaban at ang 100 pinakamakapangyarihang mga demonyong hayop na lumabas sa itaas ay ang maaaring mabuhay sa tuktok. Ito rin ang pinagmulan ng pangalan ng summit. Kung bakit ang 100 Beast Summit ay may pinakamayamang espiritual na enerhiya sa Blood Phoenix Forest, hindi pa nahahanap ang sagot, ngunit maraming mga haka-haka at iba't ibang bersyon ang umiikot ng matagal. Ang ilan ay nagtalo na mayroong isang grade 5 na espiritual na ugat sa ibaba ng 100 Beast Summit, isang grade 5 na espiritual na ugat na tinatakan ng isang 10th Order Ancient God Realm Master upang walang sino man ang makaalis nito. Sinasabi ng isa pang bersyon na nang bumagsak ang sinaunang Blood Phoenix na banal na hayop, nabasag ang pagka-Diyos nito at ang lahat ng puwersa ng Diyos nito ay naipasok sa 100 Beast Summit na ito. Ang iba ay nag-claim na mayroong ilang uri ng Chaos Grade na espiritual na item sa loob ng 100 Beast Summit. Gayunpaman, walang sino man ang nag-verify sa aktwal na pinagmumula ng mayamang espiritual na enerhiya doon. Ang 100 Beast Summit ay binantayan ng 100 pinakamakapangyarihang demonyong hayop ng Blood Phoenix Forest, na humahadlang sa iba pang mga demonyong hayop at mga nagsasaka ng tao na maging masyadong malapit dito sa mga normal na araw. Sa araw na ito, habang ang isang banayad na kislap ng liwanag ay makikita sa itaas ng hangin habang ang isang figure ay lumitaw sa itaas sa dalesdes ng 100 Beast Summit. Ang figurang ito ay walang iba kundi si Huang Xiaolong. Huminto siya saglit habang tinitingnan ang napakalaking bundok sa kanyang harapan na hindi bababa sa 10,000 li ang lapad bago unti-unting pinagtagpo ang kanyang presensya at lumipad patungo sa hilagang bahagi ng bundok. Ang Three Evils, Wei Chao, at ang 2 Berserk Lion Sect Elders ay nakipagkita sa Berserk Lion Sect Chief na si Chao Weiran. Nakarating si Chao Weiran sa 100 Beast Summit kahapon. Nang matanggap ni Huang Xiaolong ang 3 kasamaan at ang ulat ni Wei Chao, inutusan niya silang sumunod sa mga utos ni Chao Weiran sa ngayon, kung kaya't ang 6 sa kanila ay kasalukuyang gumagalaw sa isang grupo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Huang Xiaolong sa itaas na dalesdes ng hilagang bahagi kung saan inilabas niya ang maliit na baka mula sa Zumi Temple. Xiao Niyo, paano na? May nararamdaman ka ba na nanggagaling sa Ancestral Dragon Fruit? Tanong ni Huang Xiaolong. Ang maliit na lalaki ay nagtataglay ng isang uri ng kakayahan. Sa loob ng isang tiyak na limitasyon sa saklaw, naramdaman ni Xiao Niyo kung mayroong mga bagay sa malapit na katulad ng anumang kinakain nito noon. Hindi agad nakasagot ang munting baka. Umikit ito, sinusubukang hanapin ang aura ng Ancestral Dragon Fruit. Makalipas ang halos 1 minuto, iminulat ng maliit na baka ang kanyang mga mata, umiling-iling na nagsasabing, wala. Hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang pagkadismaya ng marinig iyon. Nangangahulugan ba iyon na ang Ancestral Dragon Fruit ay wala sa 100 Beast Summit? At muli, kung naroon ang Ancestral Dragon Fruit, paanong hindi matutuklasan ng mga demonyong hayop na naninirahan sa bundok na ito ang pagkakaroon nito? Sa kabilang banda, ang Three Evils at si Wei Chao ay hindi makapagsinungaling sa kanya.
Marahil ay narito ang ancestral dragon fruit, ngunit kung ito ay tinatakan ng isang master ng ancient god realm na may espesyal na pamamaraan, hindi ko ito mararamdaman. Nang mapansin ang kumikislap na ekspresyon ni Huang Xiaolong, sinabi ng maliit na baka. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Xiaolong sa pag-asa, sinasabi mo. Kung ihinuha ng Berserk Lion Sect Chief na ang ancestral dragon fruit ay narito sa Blood Phoenix Forest mula sa mga sinaunang record, maaaring hindi lang iyon ang alam niya. Iminungkahi ng maliit na baka. Tumango si Huang Xiaolong bilang pagsangayon. Naunawaan niya kung ano ang ipinahihiwatig ng maliit na baka. Ulihin ng Berserk Lion Sect Chief na si Cao Weiran. Bagamat si Cao Weiran ay isang maagang second-order ancient god realm master, si Huang Xiaolong ay may Bing Jiuyi, Xi2, at Xido, ang pagkuha kay Cao Weiran ay hindi magiging mahirap. Sa oras na ito, sa isang malaking open space sa 100 Beast Summit, ang Berserk Lion Sect Chief ay nag-aaral ng isang marupok at hindi kumpletong piraso ng Beast Skin Map habang sinusuri ang kanyang paligid. Ang Three Evils, Wei Chao, at ang dalawang Berserk Lion Sect Elders ay pinapanood siya sa di kalayuan. Dapat sa isang lugar malapit dito. Pamulong si Cao Weiran habang matamang nakatitig sa maluwang na lupain sa paligid niya na wala, namunot ng malalim ang kanyang mga kilay. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, dumating si Cao Weiran sa gitna ng bukas na lupa sa isang kisap mata. Maingat niyang kinokontrol ang kanyang puwersa at hinampas ang kanyang palad pababa sa lupa. Sa pagkamangha ng lahat, bahagyang nanginig ang lupa. Alam na alam ni Cao Weiran na ang dami ng puwersa na ginamit niya ngayon ay sapat na upang hatiin ang isang malaking bundok sa dalawa, ngunit ang lupaing ito sa ibaba niya ay nanginginig lamang. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1100. Sa palagay mo kwalipikado ka na kausapin ako. Tumanggi si Cao Weiran na maniwala na ang lupa ay hindi mababasag at muling hinampas ang kanyang palad. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang buong lakas ng kanyang God Force sa pag-atake ng palad na ito, na nadouble ang kanyang lakas sa pag-atake. Bang! Isang malakas na ingay ang umalangaw sa lugar. Sandaling yumanig ang lupa, ngunit iyon lang. Mabilis itong bumalik sa katahimikan ng walang anumang pinsala. Nanlaki ang mga mata ni Cao Weiran sa gulat, paano ito mangyayari? Ang 6 na tao na nakamasid sa malayo ay nakasulat sa kanilang mga mukha ng pagkagulat. Si Huang Xiaolong na dumating sakay sa maliit na baka ay nagulat din nang makita niya na ang buong lakas na hampas ng palad ni Cao Weiran ay halos hindi na kumamaw sa ibabaw ng lupa. Walang paraan na natural na nabuo ang bahaging ito ng bukas na lupa. Kung ang ibabaw ng lupa sa lugar na ito ay napakatigas, ano kaya ang nasa ibaba nito? Sinong nandyan? Biglang lumingon si Cao Weiran, ang kanyang mga mata ay matalas na parang mga punyal na nakatingin sa direksyon ni Huang Xiaolong. Nang makita niya ang isang binata na nakasuot ng pangunahing disciple robe ng Barbarian God Sect, natigilan si Cao Weiran sa isang sandali. Sa split second na ito, si Huang Xiaolong at ang maliit na baka ay pumasok sa open space area. Ang sumunod na nangyari ay nagdulot kay Cao Weiran na hindi makapaniwala. Ang tatlong kasamaan, ang dalawang elder ng kanyang sekta, at ang kanyang personal na disipulong si Wei Chao ay talagang lumipad patungo sa pangunahing disipulong ito ng Barbarian God Sect at magalang na binati siya, Young Lord. Young Lord. Ang grupo ng 6 kasama ang Three Evils ay talagang magalang na tinawag ang isang Barbarian God Sect core disciple bilang Young Lord. Hindi maalis sa isip ni Cao Weiran kung ano ang nangyayari sa kanyang harapan, ngunit sa sumunod na sandali, ang poot ay sumabog sa kaibuturan ng kanyang mga mata, ang nakakatakot na layunin ng pagpatay mula sa kanyang katawan ay tumataas sa langit. Malakas ang loob mong ipagkanulo ang Berserk Lion Sect, ipagkanulo mo ako. Ang malamig na boses ni Cao Weiran ay naglalaman ng hindi masabi na galit. Bagamat nitong mga nakaraang araw ay nagkaroon siya ng matinding hinala na may mali sa kanilang 6, hindi niya ito masyadong pinansin. Sinong mag-aakala na ang mga taong ito, kasama ang sarili niyang personal na disipulo, ay tumalikod sa kanya at sa Berserk Lion Sect?
Itong barbarian god sect na core disciple na nagpapakita dito sa puntong ito ay malamang na dahil ang 6 na taong ito ay nagmensahe sa kanya tungkol sa ancestral dragon fruit. Sa pag-iisip nito, tumaas ng husto ang galit at layunin ng pagpatay ni Cao Weiran. So, ikaw si Cao Weiran. Nagsalita si Huang Xiaolong na parang wala ang nakakatakot na layunin at galit ni Cao Weiran na pumatay. Ang kanyang tingin ay dumaan sa mapa ng balat ng hayop sa kamay ni Cao Weiran at nagpatuloy ng walang pakialam, iyan ang mapa ng kayamanan ng ancestral dragon fruit. Ibibigay mo ba ito sa akin ng kusang loob o kukunin ko sa iyo? Natahimik si Cao Weiran para sa pangalawang pagdinig sa mga salita ni Huang Xiaolong, ngunit hindi nagtagal ay tumawa siya. Tawa siya ng tawa kaya namula ng husto ang mukha niya. Isang pangunahing disipulo ng barbarian god sect ang gustong agawin ang treasure map sa kanyang kamay. Higit pa rito, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tukuyin siya sa pangalan. Kahit ang barbarian god sect chief na si Guling ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na tawagin siya sa kanyang pangalan. Sa harap niya, kinailangan siyang batiin ni Guling bilang sect chief Cao. Ron, sa tingin mo ay kwalipikado kang makipag-usap sa akin. Ang nagyayalong tingin ni Cao Weiran ay bumagsak kay Huang Xiaolong bago nilaibot ang paligid, nasaan ang ninuno at hepe ng sekta ng iyong sekta. Sabihin kay Lu Zuo at Guling na lumabas dito para sa akin. Maliwanag, inakala ni Cao Weiran na sina Lu Zuo at Guling ay nagtatago sa paligid. Bukod pa riyan, ang dalawang matandang umutot na iyon ay tiyak na nagbigay ng labis na nakatutokso ng mga pangako sa tatlong kasamaan, si Wei Chao, at ang iba pa, sapat na nakatutokso para sumumpa sila ng katapatan sa barbarian god sect. Ang katotohanan ay malayo sa inakala ni Cao Weiran, gayunpaman, dahil ang Three Evils, Wei Chao, at ang dalawang Berserk Lion Sect Elders na nagbabago ng katapatan ay walang kinalaman sa barbarian god sect. Si Huang Xiaolong ang naguguluhan sa mga salita ni Cao Weiran sa pagkakataong ito. Pagkaraan ng ilang segundo, umiling siya, tiniyak na may mahinang ngiti, Cao Weiran, makatitiyak ka, wala si Lu Zuo at Guling dito. Si Cao Weiran ay muling kinabahan kay Huang Xiaolong, ang matalim na tingin nito ay nakatutok sa kanya na para bang may nakikita siya mula sa mga mata ni Huang Xiaolong. Ang munting pangunahing disipulong ito ay nangahas pang sabihin ang buong pangalan ng ninuno at sect chief ng kanyang sekta. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi pa niya narinig ang isang alagad ng isang sekta na napakawalang galang sa kanilang mga nakatatanda, at ang paggalang at pagkasindek sa mukha ng tatlong kasamaan, si Wei Chao, at ang dalawang elder ay sinaksak si Cao Weiran sa lahat ng dako. Maling lugar. Nag-iikot sa pagbubuga ng mga walang katuturang bobtong. Biglang nagbago ang paninindigan ni Cao Weiran, Ron, tingnan natin kung lalabas sina Lu Zuo at Guling kapag pinatay kita. Nakalawit na ang palad niya bago pa matapos ang kanyang pangungusap. Nagbago ang langit nang umatake si Cao Weiran. Ang hangin ay umagos ng pabaligtad, nagtipon sa harap ni Cao Weiran at bumubuo ng isang transparent na higanting leon. Umalangaw-ngaw ang ungol ng leon sa kagubatan na para bang ito ay nagmula sa sinaunang panahon na lumalampas sa oras at espasyo. Isang nakakatakot na pressure ang nagtipon patungo kay Huang Xiaolong mula sa lahat ng direksyon. Bago dumating ang pag-atake ng palad ni Cao Weiran, naramdaman ni Huang Xiaolong na malapit na siyang mapulbo sa alikabok. Alam niyang tiyak na kung siya ay tamaan ng palad ni Cao Weiran, kasing lakas ng True Divine Dragon Physique, wala nang matitira sa kanya sa huli. Masyadong malaki ang cultivation gap sa pagitan nila. Isa lang siyang late 5th Order Heavenly God Realm, samantalang si Cao Weiran ay isang Ancient God Realm Master, isang early 2nd Order Ancient God Realm noon. Nang malapit ng gawing alabok ni Cao Weiran si Huang Xiaolong at ang maliit na baka, isang figure ang biglang lumitaw sa harap nila. Nagtaas ng braso ang figure, sinalubong ang pag-atake ni Cao Weiran. Isang malamig na higanting berdeng palad ang bumangga sa puwersa ng palad ni Cao Weiran. Bang 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 bang. Maraming mga pagsabog ang umalingaw-ngaw sa hangin na nagdulot ng puwang na ma-distort mula sa mga power shockwaves na umalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon na nagpapataas ng isang tabing ng alikabok.
Umindayog ang katawan ni Kawiran habang umuurong siya ng ilang hakbang, malinaw na nakasulat sa mukha niya ang pagkabigla habang nakatitig kay Bing Jiuyi na nakatayo sa pagitan nila ni Huang Xiaolong. Isang maagang Second Order Ancient God Realm Green Eyes Hail Devil Master. Nagkaroon ng maagang Second Order Ancient God Realm Master na nagpoprotekta sa kanya. Sino ka ba talaga? Ang naunang paghamak ni Kawiran ay nawala. Nakatitig siya ngayon kay Huang Xiaolong ng may pag-aalala. Isang barbarian god sect na pangunahing disipulo. Sumagot si Huang Xiaolong ng walang katotohanan. Kalokohan. Pilit na nanumpa si Kawiran, simula kailan nagkaroon ng peak ang isang barbarian god sect core disciple ng maagang Second Order Ancient God Realm Guardian. Bakit hindi ko ito narinig? Talunin siya hanggang sa mamatay at hindi pa rin makapaniwala si Kawiran na ang binatang ito ay isang pangunahing disipulo ng barbarian god sect. Ang barbarian god sect Ancestor Luzuo ay isa pa ring maagang Second Order Ancient God Realm. Sabihin ito sa sinuman at walang maniniwala sa binata na ito, isang barbarian god sect core disciple, ay may peak early Second Order Ancient God Realm Green Eyes Hail Devil Guardian sa tabi niya. Ang mapa ng kayamanan ng Ancestral Dragon Fruit. Ibibigay mo ba sa akin, o ako na mismo ang kukuha? Hindi na mapakali si Huang Xiaolong na mag-aksaya pa ng oras sa paglilibang kay Kawiran, inulit ang kanyang tanong sa huling pagkakataon. Humisi si Kawiran, Ron, sa tingin mo talaga matatakot ako sa iyo dahil sa pagkakaroon lang ng peak early Second Order Ancient God Realm Green Eyes Hail Devil. Huwag kang magbiro, kaya kung pumunta at umalis kung gusto ko. Mamaling siya kay Wei Chao, labis mong binaygo si Master. Pinibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhad ka at ipagtapat ang iyong mga kasalanan, alang-alang sa maraming taon nating damdamin ng Master Disciple, kaya kung iligtas ang iyong buhay. Umiling si Wei Chao ngunit hindi nagsalita. Nang makita ang tugon ni Wei Chao, isang nakatagong layunin ng pagpatay ang bumungad sa lalim ng mga mata ni Kawiran, dahil nakapagdesisyon ka na, huwag mong sisihin si Master sa pagiging walang awa sa hinaharap. Ang kanyang katawan ay lumabo sa isang kisap, nagpaplanong umalis. Wala siyang magagawa sa round na iyon na nagkaroon ng peak early Second Order Ancient God Realm Master sa kanyang tabi, gayunpaman, walang makakapigil sa kanya kung gusto niyang umalis, kahit ang Green Eyes Hail Devil. Bahagyang lumipad si Kawiran nang lumiko ang espasyo sa kanyang harapan. Isang mabalahibong kamay na katulad ng isang higanting braso ng unggoy ang umabot mula sa kawalan. Ang braso ng unggoy ay naglabas ng makapal na masasamang enerhiya na humahampas kay Kawiran na ang puso ay tumibok ng maramdaman ang kapangyarihang natipon sa palad ng unggoy. Namutla siya ng husto, mabilis na tumalon paatras ng ilang beses bago nagawang maiwasan ang pag-atake. Bago pa siya makahinga ng maluwag, ang puwang sa likuran niya ay nabaluktot ng lumitaw ang isang katulad na higanting mabalahibong braso ng unggoy. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.